Nang makauwi ako mula sa klinika, may dalawang itim na maleta na ang nakabalandra sa gitna ng sala. Ang isa ay nakabukas at ang aking mga damit ay pilit na isiniksik sa loob. Ang paborito kong sweater ay nakasabit pa sa gilid ng maleta, kasama ng ilang aklat, lalagyan ng aking mga kolorete, at pati na rin ang kuwadro ng litrato ng kasal namin ng aking asawa, subalit ang salamin nito ay may mahabang basag. Nakatayo ako sa paanan ng hagdan, hawak pa rin ang supot ng gamot. Nagiinit ang katawan dahil sa lagnat na hindi pa bumababa at pinagmasdan ng biyenan ko na kalmadong nakaupo at umiinom ng kape. Mama, ano po ang ibig sabihin nito? Ibinaba ni Aling Nena ang tasa ng kape at tiningnan ako. Hindi mo pa ba naiintindihan? Humakbang ako ng isa pa. Bakit po nakalagay sa maleta ang mga gamit ko? Dahil kailangan mo nang umalis. Akala ko mali ang narinig ko. Saan po ako pupunta? Kahit saan, umuwi ka sa mga magulang mo, sa kaibigan mo. Umupa ka ng kuwarto sa labas, wala akong pakialam. Pero simula ngayong araw, hindi ka na pwedeng tumira sa bahay na ito. Ang mga salitang iyon ay tila nagpatigil sa ikot ng mundo ko. Sa labas ng bintana, nagbabadya ang malakas na pag-ulan sa Maynila. Ang malamig na hanging dala ng habagat ay pumasok sa siwang ng pinto, kaya ang katawan kong nilalagnat ay lalo pang nanginig. Ipinatong ko ang supot ng gamot sa mesa, pinipilit na pakalmahin ang boses ko. Mama, kararating ko lang po galing sa pagpapatingin. Sabi ng doktor ay may matindi akong trangkaso at kailangang magpahinga. Kung may gusto po kayong sabihin sa akin, pwede po bang ipagpabukas na lang natin ito? Tiningnan ni Aling Nena ang supot ng gamot at ngumisi. Totoo man o gawa-gawa lang ang sakit mo, hindi na mababago ang desisyong ito. Iniangat ko ang aking ulo. Iniisip niyo po ba na nagkukunwari ako? Huwag kang magpaawa sa harapan ko. Nakagat ko ang aking ibabang labi. 7 taon bilang manugang, napakarami ko ng masasamang salita na narinig mula sa aking biyenan. Pero ng araw na iyon, mas masakit ang mga salitang binitawan niya. Marahil dahil kagagaling ko lang sa klinika, nahihilo pa, tapos ang bubungad sa akin sa bahay ay hindi isang baso ng maligamgam na tubig o pagkumusta, kundi 2 maleta at pagtataboy. Tumingin ako sa may pinto, nakatayo roon si Mang Romy, ang katiwala ng bahay, na bakas ang labis na pag-aalangan sa mukha. Sa tabi niya ay si Luisa, ang nakababatang kapatid ng aking asawa na si Carlo, nakahalukip-kip at parang hindi na nabigla sa mga nangyayari. Naunawaan ko agad, pinagplanuhan na ang lahat ng ito. Lumingon ako sa aking biyenan. Kailan niyo po inihanda ang mga ito? Hindi mo na kailangang malaman, pero kahit papaano ay dapat sabihin niyo sa akin ang dahilan. Sumandal si Aling Nena sa upuan. Dahilan ba kamo? 7 taon ka ng kasal sa anak ko pero hindi mo pa rin naiintindihan ang mga ginawa mo? Natahimik ako. Binago mo si Carlo. Napakunot ang noo ko. Ano po ang binago ko sa kanya? Bago kayo ikasal, lahat ng bagay ay kinukonsulta niya sa akin. Nang maging asawa mo siya, ano ang nangyari? Sa pera hindi siya nagtatanong sa akin. Sa trabaho hindi niya ako kinakausap. Kahit saan siya magpunta, ikaw na lang ang sinasabihan niya. Ginawa mong malayo ang anak ko sa sarili niyang ina. Hindi ko alam kung malulungkot ako o matatawa sa narinig ko. Asawa ko po si Carlo. Kung nagmamalasakit siya sa asawa niya, may mali ba roon? Agad na lumamig ang boses ni Aling Nena. Sumasagot ka pa sa akin. Hindi po ako sumasagot. Gusto ko lang pong malaman kung bakit niyo ako pinapalaya sa bahay habang nasa lakbay negosyo si Carlo. Nang marinig niya iyon, agad na nagbago ang tingin ni Aling Nena. Kaya nga siya nasa lakbay negosyo para mas lalong hindi mo siya pwedeng tawagan. Natigilan ako. Dahil ba may mahalaga siyang negosasyon? Gusto mo bang maapektuhan ang trabaho niya dahil lang sa gulo sa bahay? Kinuha ko ang aking cellphone. Nasa screen pa ang mensahe ni Carlo kaninang umaga. Papasok na ako sa pagpupulong. Baka gabihin ako ng uwi. Huwag mong kalimutang inumin ang gamot mo. Tiningnan ko ang mga salitang iyon. Nakapatong ang aking daliri sa pindutan ng tawag. Isang tawag lang sa kanya. Isang tawag lang. At siguradong mababago ang lahat. Pero hindi ko pinindot. Alam kong ilang buwan ding pinaghandaan ni Carlo ang lakbay negosyong ito sa Cebu. Napakalaki ng halaga ng kontratang inaayos niya para sa kumpanya. Hindi ko gustong mabaliwala ang trabaho niya dahil lang sa away namin ng kanyang nanay. Nang makita ni Aling Nena na ibinaba ko ang aking cellphone, may dumaang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga mata. Mabuti naman kung ganoon. Itinago ko ang aking cellphone. Hindi po dahil hindi ko siya tinawagan ngayon ay pumapayag na ako sa gusto niyo. Tumayo si Aling Nena. Pumayag ka man o hindi, aalis ka. Tiningnan ko ang 2 maleta at biglang nagtanong,
Sabi niyo po bahay niyo ito. Puwede niyo po bang sabihin sa akin kung kaninong pangalan ang nakalagay sa titulo ng bahay na ito? Biglang tumahimik sa buong sala. Inalis ni Luisa ang tingin sa kanyang cellphone, maging si Mang Romy ay napaangat ng ulo. Tiningnan ako ni Aling Nena ng ilang segundo bago sumagot. Hindi mahalaga kung kaninong pangalan, bahay ito ng pamilya, pero tandaan mong binili ito ni Carlo bago pa man kayo ikasal. Ano naman po? Sinabi niya sa akin noon na pinatira niya lang kayo rito ni Luisa. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ni Aling Nena. Masyado ka na palang maraming alam. Bago pa ako makapagsalita, nag-aalangang sumingit si Mang Romy. Aling Nena, tungkol po sa pagpapalit ng passcode at access sa pinto, tingin ko po kailangan pa rin ng kumpirmasyon ni Sir Carlo. Lumingon agad ang matanda. Kinakampihan mo ba siya? Hindi po, sinasabi ko lang po ang nakasaad sa kontrata. Ilang taon ko nang pinamamahalaan ang bahay na ito. Akala mo ba pati ang pagpapatira ng tao ay wala akong karapatan? Hindi na sumagot si Mang Romy. Tiningnan ko si Aling Nena. Unang beses kong napansin na sa likod ng matapang niyang hitsura ay may nakatagong kaba. Pero hindi na ako nagtanong pa. Hindi ko na rin gustong makipagtalo tungkol sa ari-arian habang nanginginig ako sa lagnat sa gitna ng sala. Yumuko ako at hinila palapit ang maleta. Sakto namang lumabas ang isang sulok ng kuwadro ng litrato ng kasal namin. Kinuha ko ito, basag na ang salamin. Tiningnan ko ang litrato sa aking kamay at bumaling sa aking biyanan. Sino po ang bumasag nito? Agad na nag-iwas ng tingin si Luisa. Sabi ni Aling Nena, aksidenteng nahulog lang yan habang nililigpit ang mga gamit mo. Natahimik ako ng ilang segundo. Sige po, hindi na ako nagtanong pa. Alam kong may mga bagay na kapag mas tinatanong ay lalo lang nakakasakit. Hinila ko ang maleta papunta sa pinto. Lumapit si Mang Romy para tulungan sana ako. Malamig na sinabi ni Aling Nena, huwag mo siyang tulungan. Pero kinuha pa rin ito ni Mang Romy. Nilalagnat po siya. Tiningnan ko si Mang Romy at dahan-dahang tumango. Salamat po. Bago ako lumabas, lumingon ako, Mama. Ano pong sasabihin niyo kay Carlo tungkol sa nangyari ngayon? Agad na sumagot si Aling Nena. Bahala kang magpaliwanag sa kanya. Tinitigan ko siya ng matagal. Kung tatanungin po niya ako, sasabihin ko ang totoo. Napakunot ang noo ni Aling Nena. Gusto mo talagang sirain ang relasyon naming mag-ina. Umiling ako. Hindi po, ayoko lang na ang pagpapalayas niyo sa akin ay palabasin ninyong ako ang kusang naglayas. Hindi na nakakibo si Aling Nena. Lumabas na ako at sumara ang pinto sa aking likuran. Nakatayo ako sa ilalim ng bubong ng ilang segundo. Narinig ko ang tunog ng paglock ng pinto mula sa loob bago ako tuluyang bumaba sa mga hakbang. Hindi ko alam na ang mismong sasabihin ng aking biyenan na pinalayas niya ako ang magiging dahilan para tapusin ni Carlo ang kanyang lakbay negosyo ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Hindi ko lubos akalain na pag-uwi niya, ang unang taong hahanapin niya ay hindi ang kanyang nanay kundi ako. Hindi ko sinagot ang ikatlong tawag ni Carlo. Pero ilang minuto lang, nag-vibrate ulit ang aking cellphone. Sa pagkakataong ito, isang maikling mensahe ang dumating. Nasaan ka? Bakit hindi kita matawagan? Tinitigan ko ang screen ng matagal. Mainit pa rin ang aking palad dahil sa lagnat, at saka ko ibinaba ang aking cellphone. Sinasabi sa sarili na kakausapin ko siya kapag mas kalmado na ako. Pero hindi ko alam na ang pananahimik ko ay labis na nagpabalisa kay Carlo, kaya kahit nasa huling pagpupulong na siya sa Cebu, palagi siyang nakatingin sa kanyang cellphone. Dahil sa loob ng 7 taong pagsasama namin, hindi pa nangyari na hindi ko sinagot ang mga tawag niya ng ganito. Kahit gaano pa kami mag-away, palagi akong nagiiwan ng mensahe na kailangan ko ng oras, pero ngayon ay wala talaga. Isang mahabang katahimikan na naging dahilan para hindi siya makapag-focus sa mga numero sa screen sa kanyang harapan. Nang matapos ang pagpupulong ng mas maaga, paglabas na paglabas ni Carlo ng kuwarto, ay tinawagan niya agad ako, pero wala pa ring sumasagot sa kabilang linya. Pangalawang tawag, pangatlo, hanggang panglima, nawala na ang kalmadong hitsura sa kanyang mukha. Lumingon siya sa kanyang sekretarya at nagtanong kung may bakanting upuan pa ba sa pinakaunang flight pabalik ng Maynila. Nagulat ang sekretarya at nagtanong kung may nangyari ba. Sumagot lang ng maikli si Carlo na may kailangan siyang ayusing problema sa pamilya. Pagkatapos ay tumayo siya sa tabi ng salamin ng hotel, pinagmamasdan ang mga dumadaang sasakyan sa ibaba at tumawag sa bahay sa Maynila. Ang kanyang nanay ang sumagot. Walang paligoy-ligoy si Carlo. Mama, nasaan ang asawa ko? Natahimik sa kabilang linya ng ilang segundo. Bakit mo siya hinahanap sa akin? Hindi niya sinasagot ang telepono. Siguro nasa labas siya. Napakunot ang noo ni Carlo.
Saan sa labas? Hindi agad sumagot si Aling Nena. Bago nagsabing, umuwi siya sa kaibigan niya. Kaninong kaibigan? Huwag ka nang magtanong ng marami. Problema lang ito sa bahay. Dahil sa sagot na iyon, napatuwid ng tayo si Carlo. Anong problema? Nagbuntong hininga si Aling Nena. Ang boses ay parang siya pa ang dehado. Pinatira ko muna siya pansamantala sa labas. Natahimik si Carlo. Anong ibig mong sabihin, Mama? Tingin ko hindi maganda ang pagsasama niyo kaya sinabi kong lumabas muna siya ng ilang araw para makapag-isip. Pinalayas mo siya. Agad na nagbago ang tono ni Aling Nena. Anong pinalayas? Matanda na siya. Alam na niya ang gagawin niya. Pumikit si Carlo. Mahigpit ang hawak sa cellphone. Mama, tatanungin kita ulit, pinalayas mo ba ang asawa ko sa bahay? Sa pagkakataong ito, hindi na nakaiwas si Aling Nena. Oo, sinabi kong umalis siya. Ang maingay na kwarto ng hotel, dahil sa tunog ng pagliligpit ng mga tauhan ng kumpanya, ay biglang tila napakalayo sa pandinig ni Carlo. Nanatili siyang nakatayo at walang kibo ng ilang segundo bago nagtanong, may sakit siya, alam mo ba yon? Mabilis na sumagot si Aling Nena. Simpleng sakit lang. Wala yon. Alam mo bang kagagaling niya lang sa klinika? Alam ko. Alam mo pero pinalayas mo pa rin. Bumaba ang boses ni Carlo, hindi sumisigaw. Pero ang mismong pagiging kalmado niya ang naging dahilan para magsimulang mabalisa si Aling Nena sa kabilang linya. Huwag mong palakihin ang issue, gusto ko lang ituro sa kanya kung saan siya lulugar. Hindi na sumagot si Carlo, ibinaba niya ang telepono at agad na tinawagan si Mang Romy, ang katiwala ng bahay. At ngayon, ang kanyang boses ay hindi na kalmado tulad ng nakasanayan. Mang Romy, ano ang nangyari sa bahay ngayon? Matagal na natahimik si Mang Romy. Sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Pag-uwi po niya galing klinika, nakaimpake na ang mga gamit niya. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Aling Nena na umalis ng bahay. Ano ang kalagayan niya noon? Napakahina po niya. Sir, nilalagnat po siya. Walang sinabi si Carlo. Nagpatuloy si Mang Romy na puno ng panghihinayang ang boses. Pinakiusapan ko po ang nanay niyo na patuluyin muna siya kahit isang gabi lang pero hindi po siya pumayag. Paano siya umalis? Ipinatawag ko po siya ng sasakyan. Saan siya pumunta? Pinatanong ko po sa driver. Tila pumunta po siya sa kaibigan niyang si Ligaya. Matagal na yumuko at pumikit si Carlo. Bumalik sa kanyang isip ang imahe ko tuwing sinisisi ako ng kanyang nanay kung saan ngumingiti lang ako at sinasabing, matanda na ang nanay mo. Huwag mo nang isipin. May mga pagkakataong nakita niya akong namumula ang mata pagkatapos kumain, pero naisip niyang maliit na bagay lang iyon at lilipas din. Minsan, pumasok ang kanyang nanay sa kawarto namin nang walang paalam. Hinalungkat ang kabinet at pinaratangan akong nagtatago ng mga gamit. Sinabihan niya lang din ako na pagpasensyahan ko na lang ng kaunti ang nanay niya. Akala niya noon ay pinapanatili niya lang ang kapayapaan. Pero ngayon, nang marinig niya kay Mang Romy na nilalagnat ako at pinalabas pa rin ng bahay, na-realize niyang ang mga sinasabi niyang pagpasensyahan ng kaunti, sa totoo lang, ay hinahayaan niya akong mag-isa na pasanin ang pinakamahirap na parte. Agad na inutusan ni Carlo ang sekretarya na palitan ang kanyang flight. Hindi para umuwi agad sa bahay kundi dumiretso sa tirahan ni Ligaya. Dahil sa sandaling iyon, ayaw niyang pakinggan muna ang paliwanag ng kanyang nanay. Gusto niyang makita ako ng sarili niyang mga mata bago ang lahat. Malapit na ang hating gabi nang huminto ang sasakyan ni Carlo sa isang maliit na apartment sa labas ng Maynila. Bumaba siya, suot pa rin ang damit pang opisina na lukot-lukot na. Pagkatapos ng mahabang biyahe, pagod ang kanyang mukha pero gising na gising ang kanyang mga mata. Nag-doorbell siya. Pagkalipas ng ilang segundo, binuksan ng isang babae ang pinto at tiningnan siya bago nagtanong. Ikaw ba si Carlo? Oo, pasok ka. Pero sasabihin ko na sa iyo, kakatapos niya lang uminom ng gamot at nakatulog na. Tumango si Carlo. Mataas ba ang lagnat niya? Tiningnan siya ni Ligaya ng ilang segundo bago sumagot. Kagabi umabot ng halos 40 degree. Yumuko si Carlo at walang sinabi. Tiningnan ni Ligaya ang kanyang mukha at tumabi para magbigay daan. Pasok ka na. Sa maliit na kuwarto, nakahiga akong nakatalikod sa pinto, nakakalat ang buhok sa unan, at napakaputla ng aking mukha, kaya napahinto si Carlo ng ilang segundo bago lumapit. Umupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang hinawakan ang aking noo. Nandoon pa rin ang init. Gumalaw ako at dahan-dahang iminulat ang aking mga mata. Nang makita ko siya, akala ko nananaginip ako. Carlo, umuwi ka na. Umuwi ako para makita ka. Akmang uupo sana ako pero marahan niya akong pinigilan. Huwag kang bumangon. Tiningnan ko siya at hindi ko mapigilang mapaiwas ng tingin.
Kumusta ang pagpupulong mo? Natahimik si Carlo ng ilang segundo. Tapos na. May naapektuhan ba? Wala. Bahagya akong nakahinga ng maluwag. Pero agad siyang nagtanong. Bakit hindi mo ako tinawagan? Hindi pa ako nakakasagot. Naitama na ni Carlo ang kanyang sarili. Hindi. Mali ang tanong ko. Yumuko siya. Paos ang boses. Dapat tinanong kita kung bakit naisip mong kailangan mong harapin ito ng mag-isa. Tiningnan ko siya. Parang may nakabara sa aking lalamunan. Habang si Carlo ay nakaupo lang doon, hindi nanunumbat, hindi nagagalit, pero nagbago na ang kanyang mga mata, parang sa loob lang ng isang gabi. Nakita niya ang isang bagay na pilit niyang hindi tinitingnan sa loob ng maraming taon. Mahina kong sinabi, ayokong masira ang trabaho mo. Umiling si Carlo, walang trabaho na mas mahalaga kaysa sa asawa kong nilalagnat at pinalayas sa bahay. Natahimik ako, hinawakan niya ang aking kamay at napakabagal na nagsalita. Patawad. Iyon ang unang beses, pagkatapos ng 7 taon na sinabi sa akin ni Carlo ang salitang iyon nang hindi ko kailangang umiyak sa kanyang harapan. Tiningnan ko siya at tuluyan nang tumulo ang aking mga luha. Ayokong mag-away kayo ng nanay mo. Hinigpitan ni Carlo ang hawak sa aking kamay. Ang problema sa pagitan namin ng nanay ko, hayaan mong ako ang mag-ayos. Hindi ko alam na ang pangungusap na iyon ang magiging desisyon para tuluyang baguhin ang bahay na pinaglayasan sa akin ilang oras pa lang ang nakakalipas. At kinabukasan mismo, babalik doon si Carlo para harapin ang kanyang nanay, hindi na bilang anak na laging nakayuko at nagpaparaya gaya ng dati. Nakahiga pa rin ako sa kama sa bahay ni Ligaya. Pero paulit-ulit sa aking isip ang sinabi ni Carlo. Ang problema sa pagitan namin ng nanay ko, hayaan mong ako ang mag-ayos. Mukhang simple pakinggan pero gumaan ang aking pakiramdam habang nakakaramdam din ng kaba dahil kilalang kilala ko ang ugali ng aking asawa. Hindi siya madaling magalit, lalong hindi siya taong mahilig palakihin ang problema sa kanyang nanay. Sa mga lumipas na taon, tuwing nagkakaroon ng di pagkakaunawaan ng mag-ina, si Carlo ang laging nasa gitna. Madalas pinipiling manahimik o sinasabi sa akin na, matanda na si mama, magpasensya na tayo ng kaunti, wala namang mawawala. Kaya hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na kusa siyang kakampi sa akin sa mismong harapan ng kanyang nanay. Tumingin ako sa orasan, umaga na sa labas, bumaba na ang aking lagnat pero pagod pa rin ang aking katawan. Dinalhan ako ni Ligaya ng isang mangkok ng mainit na lugaw at umupo sa gilid ng kama. Matagal siyang nakatingin sa akin bago nagtanong, kailan mo balak sabihin ang lahat kay Carlo? Yumuko ako at tiningnan ang aking mga kamay. Ayokong mag-away sila ng nanay niya dahil dito. Napabuntong hininga si Ligaya. Pero naisip mo ba na kung mananahimik ka lang, ikukwento ng biyenan mo ang kwento ayon sa bersyon niya? Hindi ako nakasagot dahil iyon din mismo ang ikinatatakot ko. Lalo na nang bago ako umalis ng bahay, narinig kong sinabi ni Aling Nena na sasabihin niya kay Carlo na kusa akong umalis, na hindi ako komportable sa bahay kaya umuwi ako sa aking kaibigan. At kung maniniwala si Carlo sa kanya, magiging ibang-iba ang buong kwento. Sa kwentong iyon, ako ang naglayas, at ang aking biyenan ay napilitan lang na hayaan akong lumabas. Binuksan ko ang aking cellphone, tiningnan ang huling mensahe ni Carlo, at dahan-dahang sinabi, alam na niyang pinalayas ako ng nanay niya. Medyo nagulat si Ligaya. Alam na niya? O kung ganoon, ano pang kinatatakutan mo? Napangiti ako ng malungkot. Natatakot ako na baka kailanganin niyang mamili. Hindi na kumibo si Ligaya. Dahil naiintindihan niya na ang aking kinatatakutan ay hindi ang kawalan ng tiwala ni Carlo sa akin, kundi pagkatapos niyang maniwala, maiipit siya sa pagitan ng asawang nakahiga sa kama dahil sa sakit at ng inang nagpalaki sa kanya mula pagkabata. At ayokong maging dahilan para magtalikuran ang mag-ina. Nakita ko na kung paano nag-away ang aking mga magulang dahil sa problema ng dalawang pamilya. Sa huli, ang mga sumbatan na walang gustong magpatalo ang sumira sa isang tahanan. Kaya simula pa noong araw na ikasal kami ni Carlo, ipinangako ko sa aking sarili na kahit gaano kasuplada ang aking biyenan, susubukan kong magtiis. Dahil ayokong dumating ang araw na maiipit si Carlo sa pagitan ng dalawang babaeng pareho niyang mahal. Pero ang mismong pangakong iyon ang naging dahilan para magtiis ako ng napakatagal hanggang sa makalimutan kong hindi pwedeng iisang tao lang ang nagsisikap na buuin ang pagsasama. Habang nag-iisip ako, nag-vibrate ulit ang aking cellphone. Si Mang Romy ang tumatawag ngayon. Sinagot ko ito, natahimik sa kabilang linya ng ilang segundo bago siya nagsalita. Ma'am,
Pasensya na po dahil hindi ko kayo na ipagtanggol kahapon. Mahina kong sinagot. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Mang Romy, ginagawa niyo lang ang trabaho niyo. Pero may isang bagay po akong tingin ko ay dapat ninyong malaman. Napaupo ako ng tuwid. Ano po yun? Kahapon po, inutusan ako ni Aling Nena na palitan ng passcode at access niyo sa bahay. Natahimik ako. Pero hindi ko po magawa dahil ang kontrata ng seguridad at ang smart lock system ay nakapangalan kay Sir Carlo, kailangan ng kumpirmasyon niya bago palitan. Tiningnan ko si Ligaya bago magtanong, itinago niyo po ba ang utos na yon? Opo, hindi ko po binura. Hindi ko maintindihan kung bago may pumasok na kakaibang pakiramdam sa aking puso, hindi saya. Hindi rin kagustuhang patunayan na tama ako. Nagsimula ko lang mapagtanto na ang nangyari kahapon ay hindi simpleng bugso ng damdamin ng aking biyenan. Pinaghandaan niya ito, pinili ang saktong oras ng pagpunta ko sa klinika, nagpaimpake ng gamit, nagpatawag ng sasakyan, at inisip pa talagang putulin ang karapatan kong pumasok sa bahay. Lahat ng ito ay ginawa habang nasa ibang bansa si Carlo. Mas nagpapatayo ng balahibo ko ang pagka-realize na ito kaysa sa mga salitang kailangan mo nang umalis. Tinanong ko si Mang Romy, kahapon po pagkatapos kong umalis, umakyat po ba sa opisina ni Carlo si Mama? Nag-alangan si Mang Romy. Hindi po ako sigurado, pero umakyat po siya sa itaas. May nakita po ba kayong dala niya? Wala po. Ibinaba ko ang aking cellphone. Biglang pumasok sa aking isip ang opisina ni Carlo, ang lugar kung saan bihira akong pumasok. Hindi dahil pinagbawalan niya ako, kundi dahil palagi kong iniisip na iyon ang personal na espasyo ng aking asawa. Sa loob niyon, nandoon ang mga dokumento niya sa trabaho at isang maliit na cabinet na madalas niyang ilock. Minsan ko na siyang tinanong kung anong nasa loob nun. Ngumiti lang siya at sinabing personal na papeles lang, walang mahalaga para sa akin. Hindi na ako nag-usisa pa, pero kahapon nang balak kong kunin ang ilang papeles na naiwan sa kwartong iyon, agad akong pinigilan ni Aling Nena. Nang oras na iyon, akala ko gusto niya lang akong paalisin ng mabilis, pero ngayong naiisip ko, ang pagpigil na iyon ang nagpasimula ng aking kaba. Ikinuwento ko ito kay Ligaya, agad siya nagtanong, may espesyal ba sa kwartong iyon? Hindi ko alam. Bakit ayaw kang papasukin ng biyenan mo? Umiling ako. Hindi ko rin alam. Saktong-sakto, umilaw ang aking cellphone. Video call mula kay Carlo. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo bago ko sinagot. Lumabas ang kanyang mukha. Sa likod niya ay isang banyagang kuwarto ng hotel, pero ang pagod sa kanyang mukha ang biglang nagpakirot sa aking puso. Kumain ka na ba? Kumain na po. Nilalagnat ka pa ba? Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Tiningnan ako ni Carlo nang matagal. May gusto sana akong itanong sa iyo. Natahimik ako. May nangyari pa ba sa bahay kahapon? Sasabihin ko sana na wala, pero parang nagbuhol ang mga salita sa aking lalamunan. Dahil alam kong kung sasabihin kong wala, parang patuloy ko lang siyang pinaglilihiman. Sa huli, sinabi ko lang, may isang bagay akong hindi pa nakukwento. Napaayos ng upo si Carlo. Ano yun? Pag-uwi ko sa bahay, nakaimpake na ang mga gamit ko. Tapos sabi ni Mama kailangan ko na raw umalis agad. Nagtanong ako tungkol sa bahay. Sabi ni Mama, bahay daw ito ng pamilya. Hindi nagsalita si Carlo. Kaya nagpatuloy ako. Sabi ni Mang Romy, gusto pa raw tanggalin ni Mama ang aking access sa bahay. Nagbago ang mga mata ni Carlo. Sinong nagbigay ng karapatan kay Mama para gawin yun? Hindi ko alam. Ano pa? Nag-alangan ako. Kukuha sana ako ng ilang papeles sa opisina mo pero hindi ako pinapasok ni Mama. Matagal na natahimik si Carlo. May nakita ka ba sa loob? May isang sobrang nakapatong sa ilalim ng cabinet, nakasulat doon na may kinalaman sa paggamit ng bahay. Agad na nagtanong si Carlo, binuksan mo ba? Hindi. Pumasok si Mama at kinuha niya yon bago pa ako makalapit. Sa kabilang linya, hindi na nagsalita pa si Carlo, pero napansin kong nag-iba na ang timpla ng kanyang mukha mula kanina. Carlo, nandyan ka ba? Huwag ka munang gagawa ng hakbang. Gusto ko lang kausapin mo si Mama, huwag mong palakihin ang gulo. Tiningnan ako ni Carlo, hindi ako gagawa ng iskandalo. Totoo ba? Totoo. Huminto siya sandali bago nagsalita. Pero kailangan ko malaman ng eksakto kung ano ang nangyari. Tiningnan ko siya, biglang bumigat ang aking pakiramdam. Anong balak mong gawin? Uuwi ako. Pero kakatapos lang ng pagpupulong mo. Nakapag-book na ako ng tiket. Nataranta ako. Carlo, hindi mo kailangang umuwi agad. Tiningnan niya ako ng matagal at saka sinabing, pinalayas ka ng nanay ko habang nilalagnat ka.
Tapos ang inaalala ko pa rin ba dapat ay ang aking trabaho? Hindi ako makasagot. Nagpatuloy siya. Magpahinga ka na. Huwag kang uuwi sa bahay para kumuha ng gamit. Ako na ang bahala. Natapos ang tawag, ibinaba ko ang aking cellphone. Gumaan ang aking loob habang nakakaramdam din ng labis na pag-aalala. Dahil alam ko na simula sa oras na nagdesisyon si Carlo na umuwi, hindi na makokontrol ng aking biyenan ang sitwasyon. Kasabay nito, sa lumang bahay, naniniwala pa rin si Aling Nena na magiging katulad ng dati ang kanyang anak, na makikinig lang sa kanyang mga hinaing, maaalala ang mga taon na mag-isa siyang nagpalaki rito, at lalambot din ang puso nito. Pero hindi niya alam na nagsimula nang magtanong si Carlo kay Mang Romy tungkol sa buong pangyayari kahapon. Mula sa oras na umalis ako, kalagayan ng aking kalusugan, hanggang sa utos na palitan ng access sa bahay. At habang nakikinig siya, lalo siyang nakakapag-realize ng isang bagay na nagdudulot ng sakit sa kanyang sarili, na sa loob ng maraming taon, akala niya pinapanatili niya ang kapayapaan sa pamilya. Pero ang totoo, hinayaan niya ang kanyang asawa na mag-isang harapin ang mga linyang dapat siya mismong nagtatanggol. At ngayon, nagdesisyon siyang hindi na bumalik para tanungin ang kanyang nanay kung bakit niya ginawa iyon, kundi uuwi siya ng diretso sa bahay at titingnan ang bawat detalye ng sarili niyang mga mata. Dahil naiintindihan na niya na sa likod ng dalawang maleta sa sala ay maaaring hindi lang ito simpleng away ng biyenan at manugang, kundi isang hangganan na lumampas na sa dapat. Kinabukasan ng umaga, habang may hamog pa sa bubungan ng mga bahay sa Maynila, nakarating na si Carlo sa bahay na higit isang araw pa lang ang nakalipas. Inisip niya na lugar kung saan payapang makakapamuhay ang kanilang pamilya. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok na parang isang anak na kakatapos lang maglakbay negosyo, kundi isang asawang pilit na nagpapakatatag para makita ng malinaw kung ano ang nangyari sa kanyang asawa. Tumayo siya sa harap ng pinto ng ilang segundo bago niya inilagay ang passcode. Bumukas ang pinto tulad ng dati. Agad nitong naipaalala sa kanya ang sinabi ni Mang Romy kagabi na pinapalitan ng kanyang nanay ang passcode ko, pero hindi natuloy dahil ang sistema ay nakapangalan pa rin sa kanya. At ang maliit na detalyeng iyon ay nagpaunawa kay Carlo na ang mga sinasabi ng kanyang nanay tungkol sa bahay ay hindi kailanman naging buong katotohanan. Pumasok siya sa sala. Wala na ang dalawang maleta na nandoon kahapon, pero ang lugar kung saan ito nakapatong ay nag-iwan ng malinaw na blangkong espasyo sa sahig. Tumayo doon si Carlo ng matagal, nakatingin sa coffee table kung saan madalas umupo ang kanyang nanay. Mula sa hagdan, bumaba si Aling Nena, nakasuot ng pambahay. Nang makita ang kanyang anak, agad nag-iba ang kanyang ekspresyon mula sa pagkagulat papunta sa nakasanayang mukha ng pagpapaawa. Kailan ka pa umuwi na hindi man lang nagpapasabi? Ipinatong ni Carlo ang susi sa mesa. Kagabi. Bakit hindi mo sinabi para nasundo kita sa airport? Gusto ko pong dumiretso sa bahay. Lumapit si Aling Nena. Bumagal ang boses. Umuwi ka ba dahil sa manugang ko? Tiningnan ni Carlo ang kanyang nanay. Opo, agad na nagbuntong hininga si Aling Nena. Sabi ko na nga ba, sinumbungan ka lang, iniwan mo na ang trabaho mo para umuwi agad. Nilalagnat siya, mama. Konting sakit lang naman. Wala namang seryoso dyan. Hindi agad sumagot si Carlo. Tiningnan niya ng diretso ang kanyang nanay bago nagtanong. Alam niyo po bang kagagaling niya lang sa check-up pero pinalayas niyo pa rin siya? Natigilan ng ilang segundo si Aling Nena bago umiwas ng tingin. Sinabihan ko lang siyang lumabas ng ilang araw, pero nakaimpake na ang mga gamit niya. Gusto ko lang siyang bigyan ng oras na mag-isip. Paano yung frame ng litrato ng kasal namin? Napakunot ang noo ni Aling Nena, aksidenteng nahulog, kaya nabasag. At ang access niya sa pinto, agad na natahimik si Aling Nena. Tinitigan siya ni Carlo ng matagal, kalmado pa rin ang boses pero mas mabigat na ang bawat salita. Inutusan niyo si Mang Romy na tanggalin ang access niya. Ako ang nanay mo. Ilang taon na ako rito sa bahay na ito. Kailangan ko pa bang magpaalam sa iyo sa lahat ng gusto kong gawin? Hindi ko po tinatanong kung kailangan niyong magpaalam. Tinatanong ko kung bakit niyo ginawa yon, dahil hindi naman siya ang may-ari ng bahay. Ang mabilis na sagot na ito ang nagpatahimik sa kanilang dalawa. Tiningnan ni Carlo ang kanyang nanay at dahan-dahang nagtanong, "Pakiulit nga po, mama." Na-realize ni Aling Nena na nagkakali siya ng salita pero pilit pa rin siyang nagmamatapang. Sabi ko, manugang lang siya. Nakapasok lang siya sa bahay na ito dahil pinakasalan ka niya. Wala siyang karapatan na tumira kung kailan niya gusto at umalis kung kailan niya gusto. Tinatanong ko po ang tungkol sa bahay, hindi tungkol sa kanya. Lumingon si Aling Nena, bahay ito ng pamilya natin.
Sinong pamilya? Pamilya natin. Kaninong pangalan ang nakalagay sa titulo? Hindi nakasagot si Aling Nena. Tiningnan pa siya ni Carlo ng ilang segundo bago tinawag si Mang Romy. Mula sa pasilyo, lumabas si Mang Romy na parang nahulaan na kung saan pupunta ang usapan. Po, pakikuha po ang mga dokumento ng bahay. Agad na pinigilan ito ni Aling Nena. Hindi na kailangan. Lumingon si Carlo. Kailangan ko po, Mama. Hindi ko po kayo pinagdududahan. Gusto ko lang po malaman ng totoo. Isang pangungusap lang, namula na sa galit si Aling Nena. Agad siya nanumbat. Ilang taon kitang pinalaki, tapos sa huli dahil lang sa isang babae. Pagdududahan mo na ako. Yumuko si Carlo. Bumaba ang boses. Hindi ko po sinabing wala akong utang na loob sa inyo. Bakit mo ako kinukuwestiyon dito? Dahil pinalayas niyo po ang asawa ko. Natahimik si Aling Nena. Nagpatuloy si Carlo. Mapapalampas ko pa po na hindi niyo siya gusto. Mapapalampas ko ang mga panunumbat niyo sa kanya. Mapapalampas ko kahit ang pagpipilit niyo na sumunod siya sa gusto niyo. Pero hindi po kayo pwedeng magdesisyon ng mag-isa na palayasin ang asawa ko sa sarili niyang bahay habang nasa lakbay negosyo ako, tapos sasabihin niyo sa akin na maliit na bagay lang iyon. Umiwas ng tingin si Aling Nena. Namumula ang mga mata. Alam mo ba kung gaano ako nahihirapan dahil sa kanya? Gusto ko po pong marinig. Araw-araw ipinaparamdam niya sa akin na parang sobra ako rito sa bahay. Anong ginawa niya? Kumakain ako mag-isa. Nasa trabaho siya. Masakit ang likod ko, hindi niya ako inaalagaan. Noong isang buwan, siya mismo ang naghatid sa inyo sa ospital. Sabi niyo po walang pakialam, pero hinatid pa rin kayo. Nabilawkan si Aling Nena sa sasabihin sana niya, habang si Carlo ay nanatiling nakatayo. At sa kauna-unahang pagkakataon, ay hindi nagmamadaling humanap ng paraan para pakalmahin ang kanyang nanay gaya ng dati. Dahil nagsisimula na niyang mapagtanto na may malaking agwat sa pagitan ng mga kinukwento ng kanyang nanay at sa kung ano talaga ang nangyari sa katotohanan. Dinala ni Mang Romy ang mga dokumento at ipinatong sa mesa. Binuksan ito ni Carlo pero hindi niya nakita ang hinahanap niya. Agad siyang tumawag sa kanyang kaibigan na siya ring abogado ng kumpanya, si Mateo, na tumulong sa kanya sa mga papeles ng bahay maraming taon na ang nakalipas. Mateo, naitabi mo pa ba ang mga dokumento tungkol sa bahay na binili ko 7 taon na ang nakakaraan? Natahimik si Mateo ng ilang segundo sa kabilang linya. Anong dokumento ang tinutukoy mo? Ang kasunduan para sa pagpapatira ko sa nanay ko at sa kapatid ko. Nasa iyo pa ba ang orihinal na kopya? Oo, meron akong kopya. Ipapadala ko sa iyo agad. Nagtanong si Mateo. Anong nangyari? Tiningnan ni Carlo ang kanyang nanay na nakatayo. Ilang hakbang lang ang layo. May kinalaman sa karapatan sa paggamit ng bahay. Hindi na nagtanong pa si Mateo. Sige, titingnan ko. Ibinaba ni Carlo ang telepono. Pero bago pa niya maibaba ang cellphone ng tuluyan, nagsalita na ang kanyang nanay. Gagamitin mo ba ang mga papeles na iyan para palayasin ako sa bahay na ito? Nag-angat ng tingin si Carlo. Wala po akong sinabing ganyan, pero yan ang iniisip niyo. Gusto ko lang linawin kung ano talaga ang mga karapatan niyo. Mapait na tumawa si Aling Nena. Dahil talaga sa asawa mo, nagbago ka na. Tiningnan ni Carlo ang kanyang nanay. Nasasaktan ang kanyang puso pero hindi na siya naguguluhan katulad ng dati. Hindi po, Mama. Ito ay dahil sa unang pagkakataon. Na-realize ko na may mga bagay pala akong pinabayaan ng matagal na panahon. Nang oras na iyon, nag-vibrate ang cellphone ni Carlo. Isang maikling mensahe mula kay Mateo. Nakita ko na ang mga dokumento, pero may isang detalye na dapat mong makita ng personal. Dadalhin ko ang kopya mamaya. Nang mabasa ni Carlo ang mensaheng iyon, biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya inisip na makakakita siya ng anumang seryosong bagay. Dahil sa umpisa, gusto niya lang kumpirmahin ang karapatan sa paggamit ng bahay para maiwasan na ang patuloy na pag-aangkin ng kanyang nanay na sariling pag-aari nito ang bahay. Pero ang linyang may isang detalye na dapat mong makita ay nagpaalala sa kanya sa tungkol sa sobrang binanggit ko, pati na rin sa pagbabawal sa akin na pumasok sa kanyang opisina. Tumayo si Carlo, tumingin sa may hagdan at sinabing, Mama, aakyat muna ako sa opisina ko saglit. Agad na sumunod si Aling Nena. Para saan? Kukuha po ng papeles. Wala namang kukunin doon ah. Huminto si Carlo sa gitna ng hagdan, lumingon sa kanyang nanay. Alam ko po kung anong nandoon. Agad na nag-iba ang hitsura ng mukha ni Aling Nena. At ngayon, malinaw nang nararamdaman ni Carlo na ang nangyari kahapon ay hindi nagtatapos sa simpleng pagpapalayas ng isang nanay sa kanyang manugang. Dahil may isang bagay tungkol sa bahay na sadyang inilihim ng kanyang nanay,
at desidido siyang suriin ito mismo bago siya magtanong sa kahit kanino pa. Dahil kung tama ang pagkakaalala niya sa mga papeles, hindi kailanman naging kanyang nanay ang may kapangyarihang magdesisyon kung sino ang pwedeng manatili sa bahay na ito. Hindi na nagsalita pa si Carlo sa kanyang nanay. Umikot siya at dumiretso paakyat. Sa likod niya ay ang mga yapak ni Mang Romy at ang mabigat na katahimikan ni Aling Nena. Si Mateo, ang kaibigan at abogado niya na tinawagan niya kani-kanina lang, ay sakto namang pumasok sa pinto, bitbit ang isang manipis na folder ng mga dokumento. Nagkita sila sa pasilyo sa ikalawang palapag. Tumango lang si Carlo bilang bati at binuksan ang pinto ng opisina. Ang kuwartong palaging iniaayos ni Carlo ng mabuti, ngayon ay may bahagyang kaguluhan, na sapat na para mapansin ng sinumang pamilyar dito. Ang drawer sa kaliwa ay hindi nakasara ng mabuti. Ilang mga papel ang hindi na nakasalansan ng tama at ang fountain pen na nakapatong sa tabi ng computer ay naiurong din. Tumayo si Carlo at pinagmasdan ang paligid ng ilang sandali bago nagtanong, "May napansin ka bang kakaiba?" Pumasok si Mateo, inilibot ang paningin. May nagbukas ng mga drawer na ito. Hindi sumagot si Carlo. Naglakad siya palapit sa mababang cabinet na nakadikit sa pader, binuksan ang lock at inisa-isang inilabas ang mga folder ng dokumento para ipatong sa mesa. Pumasok agad sa kanyang isip ang ikinuwento ko kagabi na pinigilan ako ng kanyang nanay na pumasok sa kwartong ito bago ako umalis ng bahay. Noong oras na iyon, hindi niya gaanong pinansin. Pero ngayon, bawat maliit na detalye ay kailangan niya balikan. Hindi dahil pinaghihinalaan niya ang kanyang nanay ng anumang masamang ginawa, kundi dahil gusto niyang malaman kung bakit ang isang taong gusto lang palayasin ang kanyang manugang ay magkakaroon ng interes sa isang kwarto na walang kinalaman kung mananatili ba ako o aalis. Binuksan ni Mateo ang unang folder at sinuri ang mga papeles sa pagbili ng bahay. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga resibo para sa repair at maintenance. Saka siya tumingala, kumpleto pa naman ang mga ito. Yung dokumento sa paggamit ng bahay ang hinahanap natin. Hinila ni Carlo ang upuan at umupo, nakasiklop ang mga daliri. Wala na ang iritasyon sa kanyang mukha pero halatang pagod na siya. Sabi mo sa telepono may mahalagang detalye, ano iyon? Hindi agad sumagot si Mateo. Ipinagpatuloy niya ang pagbuklat sa mga papel bago mabagal na nagsalita. 7 taon na ang nakakalipas. Noong lumipat rito ang nanay mo at ang kapatid mo, pinayuhan kita na gumawa ng isang malinaw na kasunduan. Natigilan si Carlo. Oo nga. Naaalala ko na noong oras na iyon, kabibili niya lang ng bahay, ang kanyang nanay ay nakatira sa isang maliit na apartment na hindi komportable at si Luisa noon ay nagsisimula pa lang magtrabaho. Gusto niyang lumipat ang kanyang nanay at kapatid para mas madaling asikasuhin ang isa't isa. Pero dahil bago pa lang ang kumpanya, dumaan din si Carlo sa ilang mga pagtatalo sa ari-arian kasama ng ibang mga kamag-anak. Kaya pinayuhan siya ni Mateo na huwag hayaang maging malabo ang mga papeles dahil lang sa pamilya. Kaya naman silang dalawa ay gumawa ng isang simpleng kasunduan kung saan malinaw na nakasaad na ang nanay at kapatid niya ay pwedeng gumamit ng bahay pero ang titulo ay pag-aari pa rin ni Carlo. Pumirma siya dahil akala niya isa lang itong formalidad para maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap. At pumirma rin si Aling Nena. Matapos noon, wala nang nag-ungkat nito. Hanggang kahapon, nang ang mismong bahay na ito ang naging rason para palayasin ng kanyang nanay ang aking asawa. Napahawak si Carlo sa kanyang noo. Mas malinaw na ngayon sa kanyang alaala kaysa kailanman. Pumirma ba si Mama? Sa kopya ko, oo. Tiningnan ni Carlo si Mateo. Siguradong may pirma sa scan copy, pero gusto kong makita ang orihinal bago ako makasiguro. Saktong-sakto, naisip ni Carlo ang sobrang nabanggit ko. Tumayo siya at lumapit sa maliit na steel cabinet sa ibaba, hinila ang pinakahuling drawer. Pero ang mga folder na dapat sanay naka-arrange by year ay mukhang nagulo. Ilang cover ng folder ang baligtad, at ang iba ay nakasiksik papasok, na para bang may isang taong nagmamadaling naghanap ng partikular na bagay. Napansin din iyon ni Mateo, kaya umupo siya sa tabi nito. May naghanap dito. Natahimik si Carlo ng ilang segundo. Baka si Mama. Huwag ka munang humusga. Oo. Ipinagpatuloy ng dalawa ang pag-check sa bawat folder hanggang sa tumigil si Mateo sa isang kulay abong sobre na nasa pinakailalim. Sa labas ng sobre, may sulat kamay na nagsasabing, kasunduan sa paggamit ng bahay, at nakalagay din ang petsang 7 taon na, ang nakakaraan. Nang makita ito ni Carlo, agad niya naalala ang ikinuwento ko na
Kahapon pumasok ang kanyang nanay sa kuwartong ito at naiintindihan na niya kung bakit hindi siya pinapasok doon. Kinuha ni Mateo ang sobre, pero hindi agad binuksan. Baka ito na iyon. Tumango si Carlo. Buksan mo. Inilabas ni Mateo ang mga papel, sa loob ay may kopya ng kasunduan, at sa huling pahina ay may dalawang pirma, isa kay Carlo at isa kay Aling Nena. Sa ilalim niyon ay nakasaad ang oras at mga kondisyon sa paggamit ng bahay. Hindi mahaba ang nilalaman, pero sapat na para patunayan na hindi ito deed of sale at hindi rin deed of donation, kundi isang kasunduan na pinapayagan lang ang nanay niya at kapatid niya na manirahan doon base sa pinag-usapan ng pamilya. Maingat na binasa ni Mateo ang bawat linya at nagbuntong hininga. Mabuti na lang nagawa natin ito ng tama noon. Tiningnan siya ni Carlo. Ibig sabihin, alam ng nanay ko na hindi sa kanya ang bahay. Base sa dokumentong ito, napakalinaw na alam niya na ang karapatan niya ay usufruct o karapatan lang na gumamit. Walang sinabi si Carlo. Tiningnan niya ang pirma ng kanyang nanay. Hindi tagumpay ang nararamdaman niya sa kanyang puso kundi isang lungkot na mahirap ipaliwanag. Dahil kung hindi niya ito alam, pwede pa niyang isipin na isa lang itong mahabang hindi pagkakaunawaan. Pero kung pumirma siya, ang sinabi niya sa akin kahapon na bahay ito ng pamilya, ay hindi na isang simpleng kasabihan lang. Itiniklop ni Mateo ang dokumento, pero agad na nagtanong si Carlo, pwede ba nating gamitin ito para utusan ng nanay ko na umalis sa bahay ngayon din? Umiling si Mateo, hindi ganoon kasimple yon, pero bahay ko ito. Oo, pero kahit pamilya pa yan, ang pagputol sa karapatan ng paggamit ay kailangang gawin sa tamang proseso, lalo na't matagal na silang nakatira rito. Ano ang dapat kong gawin? Una, huwag kang gagawa ng desisyon habang galit ka. Lalong huwag kang magpapadala ng tao para palayasin sila o gumawa ng eksena na magpapalala sa sitwasyon. Kung gusto mong putulin ang paggamit nila sa bahay, kailangan ng formal na notisya at bigyan sila ng tamang oras para makapaghanda. Kung hindi sila pumayag, saka na natin pag-isipan ang susunod na hakbang. Tumango si Carlo, pero nakatingin pa rin sa pirma ng kanyang nanay. Ayokong palayasin ang nanay ko na parang isang estranghero. Tiningnan siya ni Mateo, pero hindi mo rin pwedeng hayaan na gamitin ng nanay mo ang bahay mo para palayasin ang asawa mo. Napatahimik ng matagal si Carlo dahil sa sinabing iyon, dahil iyon mismo ang hindi niya maitatanggi. Inisip niya noon na ang pamilya ay lugar kung saan pwedeng gamitin ng lahat ang anumang bagay nang hindi kinakailangang maging partikular. Pero kahapon, ginamit ng kanyang nanay ang pagiging malabo ng sitwasyon para magdesisyon na wala akong karapatang manatili doon. Samantalang ang karapatan sa paggamit na ibinigay lang sa kanya ay itinuturing niya ng sarili niyang pag-aari. At ang pinakamasakit para sa kanya, kung hindi ko binanggit ang tungkol sa sobre, baka hindi na niya maalala pa ang kasunduan 7 taon na, ang nakararaan. Tiningnan ni Mateo ang orasan at nagsabing, paano mo ba gustong ayusin ito? Natahimik si Carlo ng ilang sandali, bago malinaw na sumagot, hindi ko itataboy ang nanay ko sa kalye. Tiningnan siya ni Mateo, naghihintay. Pero hindi ko rin siya hahayaang patuloy na tumira rito na parang sa kanya ang bahay na ito. Sigurado ka ba? Sigurado. Kinuha ni Carlo ang mga papeles at bumaba na sa sala, kung saan naghihintay pa rin si Aling Nena. Si Luisa, na nakatayo sa tabi, ay patuloy na nagtatanong sa kanyang nanay kung anong nangyari, pero hindi agad ibinigay ni Carlo ang papel sa kanyang nanay. Ipinatong niya lang ang sobre sa mesa at sinabing, Mama, mag-usap tayo. Tiningnan ni Aling Nena ang sobre, at agad na nag-iba ang kanyang mukha. Saan mo nakuha yan? Sumagot si Carlo, sa opisina ko. Bakit mo yan kinuha? Dahil gusto kong malaman kung naaalala niyo pa ba ang pinirmahan niyo 7 taon na ang nakakaraan. Tiningnan ni Aling Nena ang pahina at tumingin sa kanyang anak. Ang mga matang dati palaging matigas ngayon ay kapansine-pansing nangangamba. At sa sandaling iyon, naiintindihan ni Carlo na natumbok niya ang pilit na itinatago ng kanyang nanay, hindi dahil may malaki siyang kasalanan, kundi dahil sa isang simpleng katotohanan. Pilit niya kinalimutan ito sa loob ng maraming taon. Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging sa kanya. Tinitigan ni Aling Nena ang mga papeles sa mesa. Bahagyang nanginginig ang kamay na nakapatong sa armrest, pero pilit pa rin niyang pinapanatiling kalmado ang kanyang sarili. Hindi siya pinipilit ni Carlo, nanatili lang siyang nakatayo sa harap ng kanyang nanay, ang mga mata, sa unang pagkakataon, ay hindi na umiiwas gaya ng dati. Dahil alam niya, kung ngayon ay magiging malambot ulit siya, dahil lang sa pagpapaawa ng kanyang nanay.
babalik na naman ang lahat sa dati. Ituturing ulit ng kanyang nanay na sa kanya ang bahay. At patuloy ko namang titiisin ang mga bagay na hindi dapat para lang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Sa wakas, kinuha ni Aling Nena ang mga papel, binuklat ang ilang pahina, at tumigil ng matagal sa pahina kung saan naroon ang kanyang pirma. Bakit mo itinago ito? Sagot ni Carlo. Gusto ko lang pong paalalahanan kayo sa napagkasunduan nun. 7 taon na yon. Oo, pero valid pa rin. Ibinagsak ni Aling Nena ang papeles sa mesa. Dahil lang sa kanya kaya mo ako palalayasin. Wala po akong sinabing palalayasin ko kayo. Pero tumawag na ako ng abogado dahil ginamit niyo ang bahay na ito para palayasin ang asawa ko. Nabigla si Aling Nena at pagkaraan ng ilang saglit, sinabing gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Tiningnan siya ni Carlo. Anong leksyon? Bilang manugang, dapat alam niya ang lugar niya. Ano ba ang lugar niya para sa inyo? Isang manugang. Para sa akin? Hindi nakasagot si Aling Nena. Mabagal na sinabi ni Carlo, para sa akin, siya ang asawa ko. Hindi malakas ang boses niya pero naging napakatahimik sa buong sala. Si Luisa na nasa likod ng kanyang nanay ay hindi namamalayang napayuko na lang dahil naintindihan niya na hindi na nakikipag-usap ang kanyang kuya para makiusap kundi para maglagay ng malinaw na hangganan. Namula ang mga mata ni Aling Nena at sa basag na boses, nag-asawa ka lang kinalimutan mo na ako. Hindi ko po kayo kinalimutan. Bakit mo ito ginagawa? Dahil may ginawa kayong hindi ko kayang tanggapin. Lumabas lang naman siya ng ilang araw. Nilalagnat siya. Mama, may sakit kaya sa kaibigan umuwi. Yan po ba talaga ang gusto ninyong sabihin sa akin? Natahimik si Aling Nena. Hinila ni Carlo ang upuan at naupo. Mas mahina na ang boses. Pwede pong hindi niyo siya gusto. Pwede niyo siyang punahin kung hindi siya sapat. Pwede niyo po akong kausapin na nalulungkot kayo at makikinig ako. Pero hindi po kayo pwedeng magdesisyon ng basta-basta na palayasin siya habang wala ako, tapos uutusan niyo pa ang katiwala na tanggalin ang access niya sa bahay. Bumaling si Aling Nena kay Mang Romy. Sinabi mo na sa kanya ang lahat. Napayuko si Mang Romy. Nagtanong po siya, kaya kailangan kong sumagot. Ilang taon ka na ba sa akin? Opo. Pero kay Sir Carlo po ang kontrata ko. Lalong nagalit si Aling Nena dahil doon. Pero mas kalmado na si Carlo. Binuksan niya ang folder at inilagay ang pahinang may pirma sa harap ng kanyang nanay. Mama, naaalala niyo po ba nung pinirmahan niyo ito? Tumingin siya sa papel. Sabi ni Mateo noon, formalidad lang yan para malinaw. Opo, pero hindi ko inisip na gagamitin mo yan para palayasin ako balang araw. Hindi ko rin po naisip na gagamitin niyo ang bahay na ito para palayasin ang asawa ko. Nagbanggaan ang dalawang pangungusap, walang nagtaas ng boses, pero pareho nitong ipinapakita na hindi na pwedeng magkunwari na ang nangyari kahapon ay simpleng away pamilya lang. Sakalang humakbang paharap si Luisa. Kuya, gusto lang naman ni Mama na maging maayos ang asawa mo. Masyado mong pinalalaki ang problema. Hinarap ni Carlo ang kanyang kapatid. Alam mo ba kung gaano kataas ang lagnat ng Ate Maria mo nang palayasin siya? Natahimik si Luisa. Alam mo bang kakatapos lang ng pagpapatingin niya sa klinika? Alam mo bang inutusan ni Mama na ipak ang mga gamit niya ng mas maaga pa? Hindi nakasagot si Luisa. Tiningnan ni Carlo ang kanyang kapatid at sinabing, "Puwede mong kampihan si Mama, hindi kita masisisi, pero huwag mong palabasin na siya ang walang kasalanan." Nakagat ni Luisa ang kanyang labi, habang napaiyak naman si Aling Nena. Ngayon, hindi na galit ang nakikita rito kundi ang awa sa sarili ng isang nanay na pakiramdam ay iniiwan na ng kanyang anak. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Lumuhod at magmakaawa sa kanya? Natigilan si Carlo. Hindi. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong aminin niyo na nagkamali kayo. Pinunasan ni Aling Nena ang kanyang mga luha. Hinding-hindi. Natahimik si Carlo ng ilang segundo at kinuha ang mga papel habang tumatayo. Kung gayon, sa ibang paraan ko na lang po ito aayusin. Agad na nagtanong si Aling Nena, "Anong gagawin mo?" "Bibigyan ko po kayo ng sapat na oras para maghanap ng lilipatan." "Papalayasin mo ba talaga ako?" "Hindi ko po kayo palalayasin sa kalsada, pero palalayasin mo pa rin ako. Tinatapos ko na po ang paggamit ninyo sa bahay na ito bilang sarili niyong pag-aari." Tiningnan ni Aling Nena ang kanyang anak na hindi makapaniwala. "Alam mo bang 7 taon na ako rito?" "Alam ko po. Alam mo ba kung paano ko inalagaan ang bahay na ito?" "Alam ko po. Alam mo ba kung ilang tao ang tatawag sa iyong walang utang na loob na anak?" Pumikit si Carlo ng isang segundo. "Alam ko po. Gagawin mo pa rin?" "Gagawin ko pa rin." Bumigat ang hangin sa sala, pero hindi nag-iwas ng tingin si Carlo.
dahil sa isip niya ngayon, hindi na ang mga posibleng sasabihin ng mga kamag-anak, kundi ang imahe ko na nakahiga sa maliit na kama sa bahay ni Ligaya. Maputla ang mukha, pero nagtatanong pa rin kung maayos ba ang lakbay negosyo niya, habang ang taong pinalayas sa bahay ay ang mismong nag-aalala sa kanyang trabaho. Ang imaheng iyon ang pumipigil sa kanyang maging anak na laging nagpaparaya gaya ng dati. Si Mateo na nakatayo sa tabi ay hindi sumali sa pag-uusap, hanggang sa lumingon si Carlo at sinabing, "Hindi natin kailangang pagdesisyonan ang lahat ngayon." Tumango si Carlo, tama. Tiningnan niya ang kanyang nanay. "Bibigyan ko po kayo ng oras." Mapait na ngumiti si Aling Nena. "Gaano katagal?" "Magbibigay ako ng formal na sulat para may sapat kayong oras na makapaghanda. Gusto mo ba talaga akong paalisin sa bahay na ito? Gusto ko po na magkaroon kayo ng sariling tirahan, kung saan makakapamuhay kayo ng matiwasay nang hindi kailangang makipag-agawan ng karapatan sa aking asawa." Wala nang sinabi si Aling Nena, pero may bakas ng takot sa kanyang mga mata na ngayon lang nakita ni Carlo. Dahil naiintindihan na niya na ang mga ito ay hindi lang mga pananakot dahil sa galit, kundi isang seryosong desisyon. Hinila ni Luisa ang braso ng kanyang nanay at bumulong. "Mama, tama na po." Inalis ni Aling Nena ang kamay ng kanyang anak. "Kakampihan mo rin ba ang kuya mo?" Natahimik si Luisa. Hindi na gusto ni Carlo na tingnan pa ito. Kinuha niya ang folder at sinabing, "Wala po akong kukunin sa inyo. Lahat ng binili nyo galing sa sarili nyong pera ay sa inyo. Pati mga regalong binigay ko sa inyo pa rin. Gusto ko lang po ibalik nyo ang karapatang gumamit sa bahay, ayon sa kasunduan natin dati." Tiningnan siya ni Aling Nena, patuloy sa pag-iyak. "Nagbago ka na talaga." Mahinang sumagot si Carlo. "Baka huli na po nang nagbago ako." Pagkasabi noon, tumalikod na siya at umakyat. Naiwan si Aling Nena sa gitna ng sala. Nakatingin sa papeles na may sarili niyang pirma. Sa unang pagkakataong na-realize na ang anak, na akala niya'y palaging susunod sa kanya, ay tuluyan na ngang naging matuwid. At ang pinakamasakit sa kanya ay hindi ang pagkawala ng bahay, kundi hindi na niya magagamit ang salitang mama para lang pilitin siyang kalimutan ang hangganang itinakda nito. Sa kabilang banda, hindi ko pa alam kung ano na ang naging desisyon ni Carlo. Nakahiga lang ako sa tabi ng bintana ni Ligaya. Pinagmamasdan ang paumagang langit at nag-iisip kung makakabalik pa ba ako sa bahay na iyon pagkatapos ng lahat. Pero ang hindi ko inaasahan, habang nag-aalala ako na baka naging dahilan ako sa pagkakasira ng pamilya nila, pasikreto namang naghahanda si Carlo sa isang bagong desisyon. Isang desisyon na hindi para maghiganti sa kanyang nanay, hindi rin para bawiin lang ang bahay, kundi para sa unang pagkakataon sa buhay mag-asawa namin. Gusto niya akong makabalik sa isang lugar kung saan walang makakapagsabi na hindi ako kabilang. Hindi ko alam kung anong mga sinabi ni Carlo sa kanyang nanay ng oras na iyon, dahil nasa bahay pa rin ako ni Ligaya. Pero nang ikwento niya ito sa aking bandang huli, doon ko lang naintindihan na may mga desisyon sa buhay na hindi kailangan ng paghampas sa mesa o pagbabatuhan ng masasakit na salita. Kailangan lang ng isang taong may sapat na pagpipigil sa sarili para malinaw na sabihin ang kanyang hangganan, para baguhin ang pananaw ng buong pamilya sa isa't isa. At nang umagang iyon, matapos ilapag ni Carlo sa mesa ang mga papeles na may pirma ni Aling Nena, hindi niya agad inutusan ng kanyang nanay na mag-impake, kundi tahimik lang siyang naupo para bigyan ito ng oras na maintindihan na hindi siya nagpadala sa bugso ng damdamin. Hindi rin siya minadali ni Mateo. Tahimik lang nitong inayos ang mga dokumento. Sinuri ang bawat papel na may kinalaman sa bahay, mula sa kontrata ng pagbili, mga resibo, hanggang sa kasunduang ginawa nila 7 taon na ang nakararaan. Dahil alam niyang mas dapat pag-ingatan ang mga isyu sa pamilya. Kung aabot ito sa pag-aagawan, ang mga masasaktan pa rin sa huli ay ang mga mismong miyembro nito. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Mateo. "Carlo, sasabihin ko sa iyo ng diretsahan para mapag-isipan mo. Kung gusto mong paalisin ang nanay mo at si Luisa, hindi pwedeng sabihin mo ngayon at papaalisin mo ngayon din. Kahit na ikaw ang may-ari ng bahay, matagal silang nakatira rito. Kailangan nila ng sapat na oras para maghanap ng lilipatan." Tumango si Carlo. "Naiintindihan ko. Siguradong ka na ba talagang gagawin mo ito hanggang dulo?" Tiningnan ni Carlo ang sariling mga kamay bago sumagot. "Dati kung tatanungin mo ako, baka hindi pa ako sigurado. Pero ngayon, sigurado na ako." Hindi na nagtanong pa si Mateo dahil nakita niya sa mga mata ng kaibigan ang malinaw na pagbabago. Hindi ito galit ng isang taong hinamon, kundi determinasyon ng isang taong na-realize na hinayaan niyang lumala ng sobra ang lahat. Tumayo si Carlo, kinuha ang mga papeles
at bumaba pabalik sa sala. Nakaupo pa rin doon si Aling Nena at katabi niya si Luisa. Pareho silang naghihintay sa susunod na sasabihin niya. Naglagay siya ng isang pirasong papel sa mesa. Mama, ito ang notisya ng pagtatapos sa karapatan ninyong gumamit ng bahay. Tiningnan ito ni Aling Nena bago nag-angat ng tingin. Talagang gagawin mo ito? Opo. Gaano karaming oras ang ibibigay mo sa akin? Bibigyan ko po kayo ng 24 oras para ibigay ang plano nyo sa paglipat, pero hindi ko po kayo palalayasin sa kalsada ngayong gabi rin. Mapait na tumawa si Aling Nena. Ang bait pakinggan. Hindi nag-react si Carlo. Pwede po kayong maghanap ng magandang kondo? Ako na po ang bahala sa unang bayad, pati ang gasto sa paglipat. Sagot ko rin. Akala mo ba kailangan ko ang pera mo? Hindi po. Kung ganun, wag mo na akong kausapin tungkol sa pera. Gusto mo lang talaga akong palayasin rito. Tiningnan siya ni Carlo. Gusto ko po na lumipat kayo sa isang lugar na komportable, pero hindi dahil sa pag-agaw sa karapatan ng iba. Ngumisi si Aling Nena. Ang ibang tinutukoy mo ay ang asawa mo. Opo, bakit hindi siya ang pagbigyan mo? Dahil sa pagkakataong ito, hindi na pwede na siya nalang palagi ang magpaparaya. Dahil doon, natahimik si Aling Nena. Napayuko na rin si Luisa. Simula na niyang naiintindihan na desidido na talaga ang kanyang kuya. Pero hindi pa rin sumuko si Aling Nena. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa mga kamag-anak. Sinabing dahil lang sa asawa, gusto siyang palayasin ni Carlo sa bahay, na pinalaki niya itong mag-isa sa loob ng maraming taon. At ngayon na malaki na ang kanyang anak, itinuturing na siyang parang ibang tao. Pero hindi inagaw ni Carlo ang telepono at hindi rin niya pinigilang magkwento ang kanyang nanay. Sinabi lang niya kay Mateo na hayaan itong magsalita. Tiningnan siya ni Mateo. Hindi ka ba natatakot na kumalat ito? Hindi. Alam mo ba kung ano ang sasabihin ng mga kamag-anak mo? Alam ko. Baka tawagin ka nilang suwail na anak. Tumingin si Carlo sa kanyang nanay. Kalmado ang boses. Kung gumawa ako ng mali, tatanggapin ko. Pero kung magpapaapekto ako sa sasabihin ng iba kaya hahayaan ko na namang magtiis ang asawa ko, ayoko na. Pagkarinig doon, agad na lumingon si Aling Nena. Sinasabi mo ba na pinapahirapan ko ang manugang ko? Hindi umiwas si Carlo. Opo. Ano ba ang ginawa ko sa kanya? Kakapalayas niyo lang po sa kanya. Dahil bastos siya. Kung bastos po siya, pwede niyo naman pong sabihin sa akin. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo. Pero wala naman po kayong malinaw na sinabi kung ano bang seryosong nagawa niya para gawin ito. Hindi nakapagsalita si Aling Nena, kaya sumingit agad si Luisa. Kuya, minsan nakakapagpalungkot din siya kay mama. Tiningnan ni Carlo ang kanyang kapatid. Hindi ko sinabing perpekto siya, bakit si mama lang ang sinisisi mo? Hindi ko po sinisisi si mama dahil may pakiramdam siya, sinisisi ko ang paraan niya ng pagresolba nito. Natahimik si Luisa. Nagpatuloy si Carlo. Kung hindi niyo po siya gusto, pwede niyong sabihin sa akin. Kung tingin niyo kulang pa ang ginagawa niya, pwede niyo siyang pagsabihan. Kung nalulungkot kayo, pwede niyong sabihin kailangan niyo ako. Pero hindi po kayo pwedeng maglakbay negosyo bago niyo ipaimpake ang mga gamit niya at palayasin habang nilalagnat. Tapos sasabihin niyo sa akin na kusa siyang naglayas. Agad na sumagot si Aling Nena. Wala akong ganyang sinabi sa iyo, pero iyon po sana ang sasabihin niyo. Natahimik siya. Hindi na nagdagdag ng salita si Carlo. Dahil ayaw niyang maging isang pagdinig ang usapan nila, kinuha niya lang ang kanyang cellphone at binuksan ang voice recording na ipinadala ko sa kanya kagabi. Pero hindi niya agad pinatugtog. Nilapag niya lang ito sa mesa. Gusto niyo po bang pakinggan? Agad na nag-iba ang mukha ni Aling Nena. Nire-record mo ako? Hindi po ako. Sino? Aksidenteng na-record ng cellphone niya simula pa noong nasa klinika siya. Tiningnan ni Aling Nena si Carlo at ang cellphone nito. Gagamitin mo ba yan laban sa akin? Hindi po. Para saan? Para sa susunod walang pwedeng magsabi na kusa siyang naglayas. Natahimik si Aling Nena. Itinago na ni Carlo ang cellphone. Hindi ko na po ito papakinggan ulit. Mukhang nagulat si Mateo pero hindi na siya nagtanong. Naiintindihan niyang ayaw gamitin ni Carlo ang mga salita ng kanyang nanay nung galit ito bilang ebidensya laban sa kanya. Kailangan niya lang kumpirmahin ang katotohanan. Hindi gawing kalaban ng kanyang ina para lang makapanisi. Tumingin si Carlo sa kanyang nanay. Hindi ko po ito ikukwento sa mga kamag-anak natin. Tiningnan siya ni Aling Nena. Totoo ba? Opo. Ano ang sasabihin mo? Sasabihin ko pong gusto niyo nang lumipat ng tirahan. At sa dahilan, iyon ay personal na issue ng pamilya natin. Tiningnan siya ni Aling Nena ng matagal bago biglang nagtanong, pababalikin mo ba siya rito?
Natahimik si Carlo ng ilang segundo. Hindi po ngayong araw. Bakit? Dahil kailangan niyang magpahinga. Natatakot ka ba na may gawin ulit ako sa kanya? Tiningnan ni Carlo ang kanyang nanay. Sa unang pagkakataon, may malinaw na kalungkutan sa kanyang mga mata. Natatakot po akong isipin niyang hindi na ito ang bahay niya. Wala nang masabi si Aling Nena. At pagkatapos ay umakyat si Carlo sa opisina kasama si Mateo para i-check ulit ang orihinal na dokumento. Dahil gusto niyang malinaw ang lahat bago gumawa ng anumang hakbang. Pagkasara ng pinto, binuksan ni Mateo ang kulay abong sobre na nakita nila sa ilalim ng drawer. Sa loob niyon ay ang kasunduan sa paggamit ng bahay na may pirma ni Carlo at Aling Nena. Malinaw na nakasaad doon na pinapayagan siyang tumira kasama si Luisa, pero walang karapatan na palitan ang mga gagamit o magdesisyon sa pagmamay-ari nito. Itinuro ni Mateo ang huling linya at sinabing, "Ito ang parteng iyon." Tumingin si Carlo. Ibig sabihin pumirma at alam na alam ng nanay ko. "Oo, itatago ko na itong orihinal na kopya." Tumango si Mateo. "Pero tandaan mo, wag mong gamitin ito para ipahiya ang nanay mo. Hindi ko po balak. Anong gusto mo?" Tumingin si Carlo sa labas ng bintana kung saan pumapasok ang sikat ng araw sa hardin. Kung saan palagi akong nakaupo at nagbabasa kapag weekend. Gusto kong maintindihan ng nanay ko na hindi ko siya pinapabayaan, pero hindi niya rin pwedeng gamitin ang pagmamahal ko sa kanya para saktan ang aking asawa. Natahimik si Mateo ng ilang segundo bago nagsabi, "Yan ang hangganan. Tama. Kung ganun, panindigan mo." Tumango si Carlo at tinabi na ang mga dokumento sa bag niya. Nang bumaba siya, nakaupo pa rin si Aling Nena sa dati niyang pwesto habang si Luisa ay nag-aayos ng ilang maliliit na gamit sa sala. Nag-iba na talaga ang atmosfera sa bahay kumpara ilang oras lang ang nakalipas. Wala nang sumisigaw, wala nang pinag-uusapang kung sino ang tama at mali. Mayroon na lamang iisang katotohanan na humaharap sa kanilang lahat. Ang bahay na ito ay hindi na ang lugar kung saan pwedeng magdesisyon si Aling Nena kung sino ang pwedeng pumasok at sinong dapat umalis. Tumayo si Carlo sa may pinto bago sinabing, "Mama, aalis na po ako." Hindi lumingon si Aling Nena. "Pupuntahan mo siya?" "Opo." "Iuuwi mo ba agad siya?" "Hindi po." "Eh anong gagawin mo?" Mahinang sumagot si Carlo. "Sasabihin ko sa kanyang simula ngayon, hindi na niya kailangang laging magparaya." Yumuko si Aling Nena. Mahigpit ang hawak sa kanyang cellphone habang naglakad na palabas si Carlo. Pero bago siya pumasok sa sasakyan, nilingon niya pa ang bahay sa huling pagkakataon, ang lugar na dati niyang inaakala na sapat na ang pera para magtayo ng malaking tahanan para maging masaya ang pamilya. Ngayong araw na ito, naunawaan niya na kahit gaano pa kalaki ang bahay, hindi ito magiging tahanan kung hindi marunong rumespeto ang mga nakatira dito. At ang kailangan niyang gawin ngayon ay hindi na ang patunayan na siya ang may-ari ng bahay, kundi kung paano niya pauuwiin ang asawang may sakit nang hindi nararamdamang iba siya sa sarili niyang pamilya. Nang umagang iyon, matapos umalis si Carlo sa bahay, hindi ko pa alam kung ano ang ginawa niya. Ang alam ko lang, simula nung makita ko siya sa gilid ng kama ko, may kakaiba ng pakiramdam sa aking puso, magaan na puno ng pag-aalala. Dahil alam kong nagbago na si Carlo, hindi yung tipo na nagagalit at handang kalabanin ang lahat, kundi nagsisimula na siyang harapin ang mga bagay na palagi niyang binabalewala noon. At iyon ang mas nakakakaba para sa akin kumpara sa isang matinding away. Dahil kapag nakita na ng isang tao ang katotohanan, napakahirap nang bumalik sa dating paraan ng pamumuhay. Nanatili pa ako sa bahay ni Ligaya ng 2 araw. Unti-unti nang humupa ang aking lagnat, pero mahina pa rin ang aking katawan at nahihilo pa rin ako tuwing bumabangon. Hindi ako pinayagan ni Ligaya na gumawa ng kahit ano. Nagdadala siya ng lugaw sa umaga, nagluluto ng tanghalian, at nagpapainom ng gamot sa tamang oras sa gabi hanggang sa nahiya na ako at sinabing, "Ligaya, bukas lang uuwi na ako pagkatapos kong magpahinga." Ibinaba ni Ligaya ang mangkok ng lugaw. "Uuwi saan?" Natigilan ako. "Sa bahay." "Saan ba?" Hindi ako makasagot. Tiningnan ako ni Ligaya. Bumaba ang kanyang boses. "Kung ang bahay na yon ang tinutukoy mo, huwag kang magmadali. Ayokong patagalin ang isyong ito. Kung patatagalin man o hindi, hindi lang iyon desisyon mo mag-isa." Yumuko ako at hinalo ang lumalamig ng lugaw. "Siguro nahihirapan na si Carlo ngayon. Siya pa ring inaalala mo? Asawa ko siya at asawa ka niya, hindi ka kasambahay sa bahay na yon." Napaangat ako ng tingin. Tiningnan ako ni Ligaya ng matagal bago sinabi, "Huwag kang magagalit,
Pero tingin ko nasanay ka ng dehado na kapag may nagtatanggol sa'yo, ikaw pa itong nakukonsensya. Natahimik ako dahil totoo ang sinabi niya na pilit kong iniiwasan. Ayokong aminin na sa kailaliman ng aking puso, may malaking takot ako na kung pipiliin talaga ako ni Carlo kaysa sa kanyang nanay, may kapalit itong matinding sakripisyo na hindi ko alam kung makakaya ko ba. Nang hapon ding iyon, tumawag si Carlo. Hindi na ito isang nagmamadaling tawag habang nasa kalagitnaan ng pagpupulong, kundi isang mahabang usapan. Tinanong niya kung kumain na ba ako, kung may lagnat pa ba ako, kung sapat pa ba ang aking gamot, tapos sinabing, gusto kitang samahan sa pagpapatingin. Huwag na. Gusto ko pa rin sanang masuri ka ng doktor. Carlo, hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Kailangan, ngumiti ako ng tipid. Kung magsalita ka, parang malubha ang aking sakit. Para sa akin, sapat na itong napakalubha nang pinalayas ka sa bahay na mataas ang lagnat mo. Natahimik ako ng ilang saglit bago magtanong, kumusta si Mama? Tahimik sa kabilang linya. Hindi ko pa sana gustong pag-usapan yan sa iyo, pero dapat malaman mo, sinabi ko na kay Mama na kailangan na nilang umalis ni Luisa sa bahay. Napahigpit ang hawak ko sa telepono. Anong sinabi mo? Bibigyan ko siya ng oras para makapaghanda. Carlo, hindi mo dapat ginawa yon. Bakit? Dahil nanay mo siya, alam mong dala lang yun ng galit niya. Hindi, kalmado ang boses ni Carlo. Pinatignan ko na ang mga papeles, wala akong nasabi. Sa akin ang bahay, at alam ni Mama yon simula pa noong una. Pumirma pa siya sa kasunduan ng paggamit, pero sa lumipas na maraming taon, hinayaan ko siyang masanay na ang bahay na iyon ay sa kanya. Napabuntong hininga ako. Ayokong palayasin mo ang nanay mo. Ayoko rin. Bakit? Dahil kailangan intindihin ni Mama na hindi dahil nakatira siya sa bahay ko, may karapatan na siyang magdesisyon kung sino ang pwedeng tumira kasama ko. Pumikit ako, pero natatakot ako. Saan? Baka magsisi ka pagdating ng araw. Matagal na nanahimik si Carlo bago nagsalita. Nagsisisi na ako sa isang bagay. Anong bagay? Nagsisisi ako na hinayaan kitang magtiis ng ganito katagal. Lumingon ako sa bintana, pilit pinipigilan ng luha, pero nabigo ako. Tuloy-tuloy na bumagsak ang aking mga luha na wala akong balak punasan. Dahil sa loob ng maraming taon, ang tanging inaasam ko ay hindi ang kampihan niya ako sa lahat ng bagay, kundi ang dumating sana ang araw na makita niya ang mga sinubukan kong panatilihing tahimik. Nagpatuloy si Carlo. Ayokong bumalik ka muna sa bahay na iyon sa ngayon. Bakit? Dahil gusto kong ayusin muna natin ang buhay mag-asawa natin. Kailangan pa bang i-renovate ang bahay? Hindi. Mahina siyang tumawa. Gusto kong ayusin ang pagiging asawa ko sa'yo. Umiyak na ako ng tuluyan. Hindi na nagsalita si Carlo. Hinayaan niya lang akong umiyak ng ilang minuto bago nagtanong, ang gusto mo ba akong makita? Pinunasan ko ang aking mga luha. Oo, susunduin kita. Wag na dito sa bahay ni Ligaya. Ayokong makita niya na nagpaparoon pa rito ka. Saan mo ba gusto magkita? Pinag-isipan ko saglit. Sa cafe malapit sa Tomas Morato. Sige. Nang hapong iyon, nagsuot ako ng simpleng damit. Medyo maputla pa ang aking mukha, pero mas maganda na ang aking pakiramdam. Tiningnan ako ni Ligaya at pinaalalahanan, huwag padalos-dalos sa desisyon makikipagkita lang naman ako sa aking asawa. Oo, pero minsan ang isang pagkikita ay pwedeng magpabago ng tingin ng dalawang tao sa isa't isa. Ngumiti ako at saka umalis. May halong kaba at pag-asa ang aking nararamdaman. Nakaupo na si Carlo sa isang tahimik na sulok ng cafe. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo para hilahin ang upuan para sa akin. Ang unang tiningnan niya ay ang aking mukha, pagkatapos ang aking kamay saka nagtanong, nahihilo ka pa ba? Hindi na masyado. Kumain ka na ba? Kumain na. Inilapit niya ang isang basong maligamgam na tubig. Inumin mo ito. Kinuha ko ang baso. Tinitigan siya sandali at nagtanong, seryoso ka bang paalisin ang nanay mo? Nagdesisyon na ako. Inisip mo ba na sisisihin ka niya buong buhay niya? Oo. Gagawin mo pa rin? Oo. Yumuko ako. Ayokong maging dahilan. Hindi ikaw ang dahilan, pero kung hindi kita naging asawa, balang araw matututunan ko rin ang leksyong ito. Nag-angat ako ng tingin. Anong leksyon? Na ang pagmamahal sa ina ay hindi laging pagsunod sa lahat ng gusto niya. At ang pagmamahal sa asawa ay hindi nangangahulugang kailangan mong magparaya para lang mapasaya ang ina. Tiningnan ko siya. Ang matagal ng puwang sa aking puso ay parang biglang napunan. Pero nang sasabihin ko na sana,
Biglang inilapag ni Carlo ang kanyang cellphone sa mesa at tinitigan ako ng seryoso. May isang bagay pa akong hindi nasasabi sa iyo. Ano yon? Tiningnan ko na ang CCTV noong araw na pinalayas ka. Natigilan ako. CCTV? Oo. Para saan? Hindi ko tiningnan para hanapan ng mali si Mama. Anong nakita mo? Natahimik siya ng ilang sandali. Nakita ko na bago ka pa umuwi. Inutusan na ni Mama na ipak ang mga gamit mo. Yumuko ako. Hindi man nagulat pero masakit pa rin. Alam ko. Hindi lang yun. Kinuha niya ang kanyang cellphone para buksan ang isang nakasave na larawan, pero hindi niya agad ipinakita sa akin. Nakita ko rin na pumasok si Mama sa opisina ko bago ka umuwi. Naalala ko ang kulay abong sobre. Dahil ba sa sobre? Siguro. Nakita mo na ba yon? Oo. Tiningnan ko siya. Anong laman nun? Ang kasunduan sa paggamit ng bahay. Napabuntong hininga ako, pero hindi pa natatapos si Carlo. Pero may isa pang bagay. Ano yon? Sa file. May lumang sulat na nakasingit na hindi ko man lang naaalala. Bumilis ang tibok ng aking puso. Anong sulat? Tiningnan ako ni Carlo at mabagal na nagsabi. 7 taon na ang nakakalipas. Hiniling sa akin ni Mama na ilipat ko ang titulo ng bahay sa kanya para sa hinaharap ay maiwasan ang issue sa manugang. Pero tumanggi ako. Nanlamig ako. Alam mo yon? Hindi ko maalala. Sinong sumulat nun? Sabi ni Mateo, si Mama mismo ang nagsulat na nakaipit sa mga lumang papeles. Tiningnan ko ang tubig sa aking harapan. Nararamdaman ko ang panlalamig sa aking likod. Hindi dahil iniisip kong may malalang plano si Aling Nena, kundi na-realize ko lang na ang pagkainis niya sa akin ay marahil nagsimula pa bago ko pa ito napansin. Mula nung nalaman niyang may nakapangalang bahay sa kanyang anak, at ang taong titira roon sa hinaharap ay hindi na siya kundi iba, mahina kong tinanong si Carlo, "Anong balak mong gawin dito?" Umiling siya. "Hindi ko pa alam. Huwag mong gawing sobra. Hindi ko gagawin. Ayokong magmukhang masamang tao si Mama." Ako rin. Hinawakan niya ang aking kamay. Gusto ko lang managot siya sa ginawa niya. Tiningnan ko ang aking kamay, nahawak niya. Sa unang pagkakataon pagkatapos kong iwan ang bahay na iyon, pakiramdam ko hindi na ako estranghero sa sarili kong pagsasama. Pero sakto noon, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Pagkakita niya sa screen, nag-iba ang kanyang mukha. Tumawag si Mang Romy, ang katiwala ng bahay. At pagkatapos ng ilang maiikling sagot, tumingala si Carlo sa akin. Mas mabigat na ang kanyang tingin. Anong problema? Natahimik siya ng ilang segundo bago sumagot. Sinabi ni Mang Romy na pumasok daw si Mama sa opisina ko ulit. Bakit? At sa pagkakataong ito, may hinahanap siyang ibang folder. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang naging tense ulit ang sitwasyong mukhang malinaw na sana. Pero ang pinaka nag-aalala sa akin ay ang huling sinabi ni Mang Romy bago naputol ang tawag, na naging dahilan kung bakit tuluyang nagbago ang direksyon ng lahat. Sir Carlo, kailangan po ninyong umuwi ngayon din. Dahil sabi ni Aling Nena, kung hindi niyo babaguhin ang desisyon niyo, sasabihin niya mismo ang isang lihim na 7 taon niyang itinago sa inyo. Agad kaming umalis sa cafe ni Carlo pagkatapos ng tawag ni Mang Romy at bumalik sa lumang bahay. Sa buong biyahe, halos hindi kami nag-imikan. Nakaupo ako sa passenger seat, pinagmamasdan ang mga puno sa gilid ng daan na unti-unting lumilipas, at iniisip ang sinabing 7 taong inilihim. Isang salitang mas nagpapakaba sa akin kaysa sa pagpapalayas sa akin ng aking biyenan. Dahil kung totoo mang may itinatago siyang sekreto, bakit niya kailangang hintayin muna ang oras kung kailan babawiin ni Carlo ang karapatan nila sa bahay bago niya sabihin? Nagmamaneho lang si Carlo ng mabagal, mahigpit na nakahawak sa manibela, mas seryoso ang mukha. Alam kong nag-iisip siya kung ano ang sasabihin ng kanyang nanay, kaya tahimik ko siyang sinabihan, "Huwag ka munang masyadong mag-isip. Hindi ko pwedeng hindi mag-isip. Baka dahil lang yun sa galit niya. Sana nga." Tiningnan ko siya, Carlo. Kung may sasabihin talaga siyang mahalaga, pakinggan mo muna bago ka magdesisyon. Huwag mo nang palakihin ang gulo dahil sa akin. Alam ko. Natahimik siya saglit bago sumagot. Hindi ko ginagawa to para sa iyo. Nagulat ako. Para saan? Gusto kong malaman kung anong bagay ang napalampas ko sa loob ng 7 taong iyon. Napatikom ang aking bibig. Naintindihan kong hindi lang siya nainis dahil pinalayas ako, kundi pakiramdam niya na nanirahan siya sa mismong bahay na iyon ng 7 taon nang hindi man lang talaga maintindihan kung anong nangyayari sa pagitan ng kanyang asawa at ina. Pagkadating namin sa gate, naghihintay na si Mang Romy. Pagkakita sa aking, agad siyang lumapit.
Ayos na ba kayo, ma'am? Ayos na po ako. Bumaba si Carlo sa sasakyan at nagtanong, nasaan si mama? Sa sala. Hawak po niya yung folder. May sinabi ba siya? Tiningnan muna ako ni Mang Romy bago si Carlo. Gusto lang po kayong makausap. Tumango si Carlo. Dito na lang po kayo sa labas. Susunod sana ako, pero maingat akong pinigilan ni Carlo. Dito ka muna sa labas, kasama si Mang Romy. Gusto kong makinig. Alam ko. Tinitigan niya ako bago sinabing, kung sakaling may marinig kang mga bagay na hindi mo dapat marinig, ayokong mapagod ka pa, lalo na't hindi pa mabuti ang kalusugan mo. Naintindihan ko ang gusto niya, pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko na gusto ang maiwan sa labas. Ayos lang ako. Tinitigan niya ako ng matagal bago tuluyang pumayag. Sige, sabay na tayong pumasok sa sala. Nakaupo si Aling Nena sa tabi ng coffee table. May nakapatong na maliit na kahong-kahoy sa harap niya na hindi ko pa nakikita kailanman. Nakatayo naman si Luisa sa tabi ng bintana, hindi mapakali ang hitsura. Nang makita ako, wala siyang sinabi kundi sinuri ako mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay bumaling kay Carlo. Bakit mo siya iniuwi rito? Sumagot si Carlo, asawa ko po siya. Pero tungkol ito sa atin, may karapatan din po siyang malaman. Tumawa ng bahagya si Aling Nena. Talagang mas mahalaga pa pala siya sa iyo kaysa sa ina mo. Sasagot na sana ako pero naunahan na ako ni Carlo. Mama, wag na po natin simulan yan. Natahimik si Aling Nena ng ilang segundo, tapos itinulak niya ang kahong-kahoy palapit kay Carlo. Buksan mo yan. Hindi ginawa ni Carlo ang inuutos. Ano po ito? Ang tinago ko ng 7 taon. Tiningnan ko ang kahon, biglang bumigat ang aking pakiramdam. Umupo si Carlo para buksan ang takip. Ilang lumang papel lang ang nasa loob, isang maliit na notebook, at isang lumang sobre na medyo luma na ang kulay, wala namang katakataka. Pero nang kinuha ni Carlo ang sobre, nagbago agad ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ano ito? Sulat mula sa tatay mo. Napahinto ako. Hindi ko kasi alam na nag-iwan pala ang biyenan kong lalaki ng liham para kay Carlo. Namatay ang tatay bago pa man kami ikasal. Sabi noon ni Aling Nena na wala daw naiwan ng tatay na mahahalagang papeles liban sa ilang ipon at yung lumang bahay sa probinsya sa Bulacan. At ngayon, heto ang isang sulat na 7 taon nang inilihim na nasa harap na namin. Binuksan ni Carlo ang sulat, binasa ang mga unang linya bago nag-angat ng tingin. Kailan pa to isinulat ni tatay? Bago siya namatay. Bakit hindi niyo po binigay sa akin? Yumuko si Aling Nena. Naisip ko kasi noon na hindi ka pa handang maintindihan ito. Bakit niyo ngayon ibibigay? Kasi gusto mo akong palayasin. Hinigpitan ni Carlo ang hawak sa sulat. Anong kinalaman niyan sa bahay? Basahin mo ng buo. Natahimik ang sala. Hindi ako nakatingin sa liham kundi kay Carlo. Kitang-kita sa ekspresyon ng kanyang mukha kung paano hinagip ng mga salitang iyon ang pinakamalalim niyang alaala. Matagal siyang huminto sa pagbabasa sa kalagitnaan ng sulat bago nagtanong, alam ni tatay na gusto niyong lumipat dito sa bahay? Oo. Alam niya ba na sa akin ang bahay? Alam niya. Kung ganun, bakit isinulat niya ang mga linyang ito? Hindi nakasagot si Aling Nena. Binasa pa ulit ni Carlo ang sulat hanggang sa mapababa ang hawak niya dito. Tinanong ko, Carlo, tiningnan niya ako. Gusto ni tatay na hayaan ko munang tumira si mama sa bahay na ito hanggang sa gusto na niyang umalis. Agad na sumagot si Aling Nena. Oo, pero umiling si Carlo. Pero nakasulat din dito na hindi pwedeng maging dahilan ng bahay na ito para masira ang relasyon natin. Natahimik si Aling Nena. Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang labis na pagkasaktan sa mukha ng isang matapang na babae. Sabi niya, kilala ng tatay mo ang ugali ko. Inilapag ni Carlo ang sulat. Bakit niyo itinago ng 7 taon? Kasi natatakot ako na baka kalimutan mo ako. Hindi ko naman po kayo kinalimutan. Pero simula nang ikasal ka sa kanya, pakiramdam ko hindi na ako mahalaga. Pagkarinig ko noon, parang may lumambot sa aking puso. Hanggang sa mga oras na iyon, saka ko lang naunawaan na sa likod ng mga panunumbat, ng paghahanap ng mali, at sa pagpapalayas niya sa akin sa bahay. Hindi lang ito pansariling kagustuhan, kundi isang pagkatakot ng isang inang nasanay na palaging kasama ang kanyang anak, tapos kailangan niyang tanggapin na may sariling pamilya na pala ito. Lumapit ako kay Aling Nena. Mama, tiningnan niya ako. Hindi ko po kailanman inisip na iwan kayo ni Carlo, pero ikaw ang umagaw sa anak ko. Umiling ako. Hindi po, kinuha ko lang ang bahagi ng pagmamahal niya para sa asawa niya. Nandyan pa rin ang pagmamahal niya para sa inyo.
Hindi na sumagot si Aling Nena. Nagpatuloy ako. Kung nalulungkot kayo, pwede nyo naman pong sabihin sa kanya. Kung gusto nyong umuwi siyang kumain, pwede nyo naman siyang tawagan. Kung kailangan nyo ng tulong, pwede naman kayong magsabi sa akin. Pero wag niyo po sana akong palayasin para lang papiliin siya sa ating dalawa. Yumuko si Aling Nena, namumula na ang mga mata niya. Sa tingin mo ba, hindi ko alam kung kailan ako mali? Nabigla ako. Patuloy niya, alam ko, nanahimik ang buong sala. Pero galit na galit ako noong araw na iyon. Umupo si Carlo sa harap ng kanyang nanay at lumambot ang kanyang boses. Pwede naman po kayong magalit, pero hindi niyo po pwedeng saktan ng iba at ipalabas pa itong tama. Dahan-dahang tumango si Aling Nena. Kaya palalayasin mo pa rin ako. Natahimik si Carlo. Tiningnan ko siya, hinihintay ang magiging sagot niya. Sa huli sinabi niya, gusto ko pa rin po na lumipat kayo. Pumikit si Aling Nena. Dahil ba hindi mo kayang patawarin ang nanay mo? Hindi po. Bakit? Dahil gusto ko po na kayo at ang asawa ko ay may lugar na mauuwian na hindi takot sa presensya ng isa't isa. Tinitigan siya ng matagal ni Aling Nena bago naglabas ng isa pang pirasong papel mula sa kahon. Paano naman ito? Kinuha ito ni Carlo. Nakita ko mula sa kanyang balikat na isa pala itong katibayan na may kinalaman sa bahay. Pero ang nagpagulat sa akin ay hindi ang nilalaman ng papeles, kundi ang petsa sa may itaas. Nakasulat na ginawa ito bago pa kami ikasal ni Carlo. Habang binabasa ito ni Carlo, unti-unting nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Mama, bakit may pirma ni tatay ito? Hindi agad sumagot si Aling Nena. Mula sa labas, tumunog ang telepono ni Mang Romy pero walang pumansin. Dahil pag-angat ni Carlo ng ulo, paimalang danong siya sa kanyang nanay ng isang tanong na 7 taon na niyang hindi kailanman na itatanong. Bago pa ako kinasal sa asawa ko, anong gusto ni tatay sa bahay na ito? Tiningnan ni Aling Nena ang kanyang anak habang tumutulo ang mga luha bago mahinang nagsalita. Gusto ng tatay mo na ilipat ang titulo sa pangalan ng asawa mo pagkatapos ng kasal nyo. Nanlamig ako, maging si Carlo. Kaya pala naintindihan ko kung bakit 7 taon niya itong itinago. Dahil sa takot na baka hindi lang ito tungkol sa karapatang gumamit sa bahay, nakatingin ako sa papeles na hawak ni Carlo na para bang nakalimutan ko nang nakatayo ako sa sala. Dahil sa mga sinabi ni Aling Nena, tila nagkandaloko-loko na ang aking isip. Kung gusto pala ni tatay na ipangalan sa akin ang titulo ng bahay pagkatapos ng kasal, 7 taon ko na palang tinatahanan ng bahay na ito sa ilalim ng katayuang ibang-iba sa akala ko. Kahit minsan hindi ako naghangad sa pera ng aking asawa. Lalong-lalo na napangalanan sa akin ang anumang ari-arian niya. Dahil pa lang nang magpakasal kami, sinabi na sa akin ni Carlo na itong bahay na ito ay para kay Mama at Luisa. Tapos magkakasama kaming titira saglit at saka mag-iisip kung anong susunod na hakbang. Tumango na lang ako sa kanya noon nang walang alinlangan. Pero ngayon nang nakita ko ang lumang papel na may pirma ng aking biyenang lalaki, saka ko lang napagtanto na kung minsan kaya na itatago ang isang sikreto, hindi dahil gusto nitong magnakaw kundi sa takot na baka sa oras na lumabas na ang totoo, ang pagtingin ninyo sa isa't isa ay tuluyang magbabago. Binasa ulit ni Carlo ang bawat linya bago tinanong ang kanyang nanay. Gusto ni tatay ilipat ang titulo sa asawa ko? Pinunasan ni Aling Nena ang kanyang mga luha. Oo. Bakit hindi ko po nalaman? Kasi hindi ko ibinigay sa'yo yung papel. Kailan ito sinabi ni tatay? Bago siya mamatay. Naupo si Carlo na nakatitig sa papel. Nakapirma si tatay. Kayo po, nakapirma din? Oo. Kung gayon bakit pagkatapos ng kasal hindi mo sinabi? Natahimik ng matagal si Aling Nena bago nagpaliwanag. Dahil ayoko. Binalot muli ng katahimikan ang sala. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko kay Carlo. Ayaw ko na kasing dumagdag pa sa problema nilang dalawa. Pero sa aking isip, may isang tanong din na pilit kong iniisip. Kung nung araw na yon ay talagang gusto na ng aking biyenan ibigay ang bahay sa akin, bakit hindi niya mismo sa akin idinirekta ang mga sinabi? Bakit itatago pa ito sa papel at hahayaan ang kanyang nanay na 7 taon itong itago? Tiningnan ni Carlo si Aling Nena. Binigay sa akin ni tatay ang bahay. Gusto kong ibigay ang titulo sa asawa ko. Iyon ang gusto ni tatay. Tumango si Aling Nena. Sabi niya sa akin, pag nagkaasawa ka na, magkaroon ka dapat ng isang sariling pamilya at sariling tirahan. Pagkarinig ko noon, para akong naluha. Matagal na siyang wala. Kahit minsan ay hindi ko siya narinig na nagsalita patungkol sa issue na ito. Sa aking alaala, napakatahimik ni tatay. Pagdating namin galing kasal, tinapik lang niya ang aking balikat sa kanya sinabi na, pag-uwi rito,
Ituring niyo ang isa't isa bilang kapamilya. Iningatan ko sa aking puso ang sinabi niya ng maraming taon, pero hindi ko inakala na higit pa doon ang ibig ipakahulugan niya. Tinanong ni Carlo ang kanyang nanay, kung ganun, bakit po tinago niyo ito? Napayuko si Aling Nena. Dahil natatakot ako. Saan ka natatakot? Natatakot ako na kapag kinasal ka na, baka iwanan mo na ako. Nakatingin ako sa kanya, lumambot agad ang aking puso, pero nanatiling walang kibo si Carlo. Matagal siyang tahimik bago nagtanong ulit. Alam niyo po ba kung bakit inilipat ni tatay ang pangalan niya sa akin? Tumango si Aling Nena. Sabi niya, matanda na raw ako at may asawa na si Luisa. Gustong bumuo ng sarili niyang pamilya ni Carlo. Kaya kailangan kayo ang bahala dito pagdating ng panahon. Pumayag ka ba? Noon pumayag ako. Pagkatapos, nung mamatay na ang tatay mo saka ako nag-iba ng isip. Bakit? Pumikit si Carlo. Tiningnan niya ako at sa paos na boses sumagot, kasi masyadong malambot ang asawa mo. Natigilan ako. Tuloy niya. Natatakot akong pag sa kanya binigay lahat. Balang araw, baka palayasin niya na lang ako rito. Umiling ako. Hindi ko pa kailanman naisip iyan. Ngayon, sino ba ang may alam, Mama? Kung talagang gusto kong kunin itong bahay, hindi sana kita pinatira ng 7 taon dito. Hindi makasagot si Aling Nena. Tiningnan ko si Carlo. Alam mong ni minsan hindi ko pinag-interesan ang pangalan ko rito. Alam mo na masaya na sana ako kahit ganito lang. Hinawakan ni Carlo ang aking kamay. Alam ko. Tinitigan kami ni Aling Nena. Sa kanyang mga mata nakita kong para siyang nadala, pero sinabi niya sa amin, kasi nga kahit na minsan wala kang pakialam, kaya mas nakakatakot lalo sa akin. Hindi ko pa rin naiintindihan, saan ka natatakot, sa araw na baka ibigay niya lahat sa iyo. Napabuntong hininga na lamang ako. Mama, hindi ko inisip na papiliin mo kami ni Carlo, pero pumili na siya. Tiningnan ko si Carlo habang naiiling siya. Hindi po, Mama. Umangat ang ulo ni Aling Nena. Wala po akong pinili. Bakit mo ako pinaalis sa bahay na ito? Dahil dito sa bahay ginamit mo na rason para iwanan na ang asawa ko. Pero ang totoo nakapangalan naman talaga sa anak mo. Oo. Kung nung nilipat ng tatay mo to nalaman niyang ganyan ang gagawin mo, wala kang nakuhang anuman sa kanya. Tiningnan ni Carlo ang kanyang nanay bago nakapagsalita. Meron pa po. Ano po yon? Umiyak bigla si Aling Nena. Ang daling sabihin sa iyo lahat pero nahihirapan na ako. Hindi mo naiintindihan pakiramdam ng mag-isa. Maaaring hindi lahat naiintindihan ko. Ikaw lang ang natitirang anak ko. Patay na ang tatay mo, si Luisa. May sarili ng pamilya at buhay. Ikaw lang meron ako. Napayuko na lang si Carlo na mahinang sumagot. Kahit kailan hindi ko naman inisip na iwan ka. Tumitig si Aling Nena sa anak na may sabing, Eddie, pwede bang wag mo akong palayasin sa bahay? Dahil sa tanong niya, natahimik ang buong paligid. Dahil alam ko na nasa pinakamahirap na posisyon ngayon si Carlo. Nasa gitna ng inang nagluwal, nag-alaga habang nasa isang dako ang asawang kagagaling lang palayasin. Kung sasang-ayon ito na manatili pa roon, pabalik na naman siya sa pinakasimula. Pero kung paninindigan ang desisyon, ito rin ang ikakasira lalo ng samahan bilang pamilya. Walang maisagot si Carlo nung araw na yon. Tumayo na lamang at tumingin sa labas papunta sa hardin na pinagtataniman ko ng bulaklak tuwing bukas ang araw. Tsaka lang niya na itanong, hindi kita papaalisin sa lalong madaling panahon. Tumingala si Aling Nena, sigurado ka? Bibigyan kita ng oras na humanap muna ng malilipatan mo. Nakahinga ng maluwag ang kanyang nanay bago pa nakapagsalita si Carlo. Pero ang bahay po na ito ay hindi ko ibibigay kahit sino pa siya. Napatingin ako sa kanya pati rin siya sa akin. Hindi niya kailangang sabihin pa yon. Gusto lang naman niya siguro alisin ang problema o issue bago pa man madagdagan ng isipin naming dalawa. Tumango na lamang ako habang nanginginig ang aking mga luha. Napatitig sa akin si Aling Nena tsaka namulat muli si Carlo na hindi niya gusto gamitin ang isyu ng ari-arian para paghigantihan o gamitin laban sa sinuman. Sa pamamagitan niyon, nararamdaman niyang pilit lang itatama ang mga naging kasalanan sa huli. Lumapit si Luisa, hawak-hawak ang papel na kinuha mula sa kanyang inupuan at nag-alinlangang magtanong, Mama, bakit ba ayaw ninyong hayaan ito kung para man talaga kay Kuya? Walang isinagot si Aling Nena pero nagpatuloy din kay Carlo. Kuya, pasensya na rin. Laking gulat ni Carlo. Bakit para saan? Kasi nung pinalayas po siya, hindi ko inisip lagnat o kahit ano. Tiningnan ko lang din si Luisa nang walang salita. Gusto kong maintindihan na, alam ko naman wala kang malay nun. Naluhari ng aking asawa. Nakakagalit man ang nangyari. Pinili ko pa rin ang magpasensya. Tiningnan ko ang mukha ni Aling Nena.
at nakita ko ang pasasalamat ni Carlo na kahit anong mangyari ay nanatili ako sa tabi niya. Inisip kong naging maayos ang lahat dahil binigyan namin ng isa't isa ng oras bago bumalik. Pumasok muli si Mateo at may inabot na isang lumang papel kay Carlo. Carlo, kailangan mo itong tingnan. Tumingin si Carlo kay Mateo at nagtanong, anong problema? Mabilis na sumagot si Mateo. Tiningnan ko muli ang mga lumang papeles. May isa pang pahina sa notaryadong dokumento na ginawa ng tatay mo bago siya namatay. Kinuha ito ni Carlo at naguguluhang nagtanong, para saan ito? Sagot ni Mateo, ito ay isang malinaw na tagubilin. Nakasaad dito na ang nanay mo ay binibigyan lamang ng karapatang tumira at mag-alaga sa bahay na ito, ngunit wala siyang karapatang magpalayas ng sinuman, lalo na ang magiging asawa mo. Laking gulat ni Aling Nena. Sa loob ng 7 taon, itinago niya ang papel na ito dahil alam niya ang totoo. Hindi siya ang nagmamay-ari ng bahay. Nalaman ni Carlo na ang dahilan ng pagtatago ng kanyang ina ay ang matinding takot na mawalan ng kapangyarihan at tuluyang maiwan. Isang pahina na ipinikit ni Carlo ang kanyang mga mata at bumuntong hininga. Humarap siya sa kanyang ina. Ang boses ay puno ng kalungkutan ngunit may pinal na desisyon. Mama, naiintindihan ko ang takot mo. Ngunit hindi solusyon ang saktan ang asawa ko para lang patunayan na mahalaga ka pa rin sa akin. Tulad ng napag-usapan natin, lilipat po kayo ni Luisa sa isang kondo sa Quezon City. Ako na po ang bahala sa lahat ng gastusin ninyo doon. Hindi ko kayo pinapabayaan, inilalagay ko lang ang tamang hangganan para sa ating pamilya. Napaiyak ng tuluyan si Aling Nena. Alam niyang, sa pagkakataong ito, hindi na niya mababago ang isip ng kanyang anak. Tiningnan ko siya. At kahit napakaraming sakit ang naidulot niya sa akin, wala akong naramdamang galit. Mama, mahina kong sabi, maaari pa rin kayong bumisita rito. Bahay pa rin ito ng pamilya natin, pero sa susunod, magrerespetuhan na tayo bilang mag-ina. At tungkol sa nabasag na kuwadro ng litrato natin, papalitan ko na lang ng bagong salamin. Tumango si Aling Nena, at hindi na nakapagsalita pa. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha. Ilang araw ang lumipas. Nang tuluyan ng makalipat sina Aling Nena at Luisa sa kanilang bagong kondo sa Quezon City, umuwi kami ni Carlo sa Bulacan upang dalawin ang puntod ng kanyang tatay. Nakatayo kami sa harap ng lapida, tahimik na nagpapasalamat sa pag-ibig at proteksyong iniwan niya para sa aming pagsasama. Inilapag ko ang isang pumpo ng mga bulaklak sa ibabaw ng puntod bilang tanda ng aking pasasalamat at tuluyang pagpapatawad sa lahat ng pait na nangyari. Tumingin ako sa aking asawa, at mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Naisip ko, higit sa anumang titulo, papeles, o yaman, ang pinakamahalaga ay ang tiwala at pagmamahal namin sa isa't isa. Napatunayan namin na ang isang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa kung sino ang nagmamay-ari ng bahay, kundi sa kung paano ninyo pinoprotektahan at pinapahalagahan ang bawat isa. Pagkatapos ng lahat ng unos at luha, nahanap din namin ang kapayapaan na matagal na naming inaasam. At ngayon, alam kong ang pamilyang ito ay tunay nang sa akin.